Ang Devil Emperor. Credit to the author. 169 hanggang 76. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matagal nang wala si Ethan ngunit ang mga tao ay nakatitig pa rin sa kanya ng walang ekspresyon. At nang makapag-isip-isip na sila, tanging mga iyakan lamang ang kanilang narinig sa paligid. Puno ng mga bangkay at libu-libong sugatan ng lupa, bunga ng matinding sagupaan nina Ethan at Quinley. Ang huling soundwave, sa partikular, ay tiyak na nagdulot ng mahigit 1,000 na pagbagsak. Nang hihinang tumayo ang ikalimang elder ng Hell Valley, nalilitong nanunood, ang nawawala niyang braso ay sumigaw sa langit, "Ethan!" Ang dalawang simpleng salitang ito ay may halong puot at galit na taglay ng sinumang nakaligtas pagkatapos ng mapait na labanang ito. Oo, pagkatapos ng laban na ito, mas malinaw at mas malawak ang magiging usapan tungkol kay Ethan kaysa dati, ngunit hindi kailanman sa magandang paraan. Isa siya sa iilang kilalang personalidad sa Titan simula nang itatag ito. Namutla ang mga demonyo sa kung ano siya ngayon. Patungo sa mga bangkay na nakabitin, sa walang katapusang pagdurusa na bumabalot sa kanilang mga tainga, tanging takot ang nasa kaibuturan ng mga tao. Ngunit kasabay nito, dalawang salita ang malalim na nakaukit sa kanilang isipan. Demonyong Archon. Sa wakas ay natauhan din ang grupo ni Clara, ngunit naawa sila sa kaawa-awang kalagayan na nakapalibot sa kanila at nagpadala ng mga tao para magbilang. Hindi nagtagal ay bumalik si Ira na may dalang bilang, at baka sa mukha ang kalungkutan. Panginoon ng Edifice, pagkatapos ng labanan, 4,862 ang patay at 36,019 ang sugatan. Ang bilang na ito ay pangunahing mga malubhang na sugatan, habang ang mga magaanang sugatan ay napakarami para mabilang. Napakarami. Umiyak si Iris Overseer at sinabi sa loob, si Ethan ba ang tagapagbalita ng kamatayan? Napakarami niyang napatay sa isang suntok lang. Nagulat din ang grupo ni Jackson. Alam nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng batang iyon, ngunit ni minsan ay hindi nila naisip na kaya niya itong gawin. Hindi ito naiiba sa resulta ng isang labanan. At natigilan si Ira, ngunit sinabi pa rin ito, dahil sa 100-pill meeting, maraming delegado mula sa mahahalagang angkan ang dumating. Ang bilang ng mga nasawi ay kapahapahamak, mahigit 2,000 angkan ang nawalan ng kanilang mga tao, at 10,000 pa ang nasa kritikal na kondisyon. Nanigas at nabalisa ang puso ni Clara, Ira, subukang pakalmayan sila. Sabihin mo sa kanila na ang Drifting Flowers Edifice ay magbibigay sa kanila ng sagot para sa sakunang ito. Mag-aalok din kami ng kaunting kabayaran para sa kanilang mga pagkalugi. Oo. Umalis si Ira ng tango. Huminga ng malalim si Trent, nako, mahigit 4,000 ang napatay ng sabay-sabay. Ang batang ito ay nagpaparami ng mga kalaban sa pinakamataas na antas. Humph, kasalanan ba naman ng mahal mo? Sa dami ng namatay pagkatapos ng trahedya, dapat sila ang managot sa Regent Estate para sa danyos. Kahit kailan ay hindi masamang tingin ni Darcy kay Kindstone at hindi rin siya ang tipo ng taong magpaparaya sa sinumang nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Kinailangan pang aminin ni Trent ang mga sinabi ni Darcy nang tumango, ngunit pagkatapos ay nanunuya siya, nako, totoo ang sinasabi ni Miss Darcy. Bagamat, sino ang may lakas ng loob na magreklamo sa 7 noble houses? Hindi pa kasama rito, ang Regent Estate ay isa ring biktima, na may 4 na patay at 1 lumpo. Humph, dahil ayaw nilang harapin ang Regent Estate, sa tingin nila ay dapat lang ipagpilitan si Darling. Itinaas ni Darcy ang kanyang baba sa pagmamalaki. Oo, sa kapangyarihan ng kakatwang iyon, kahit ang isang eksperto sa Profound Heaven ay magbibigay sa kanya ng malaking puwang. Gayunpaman, nakataas ang kilay ni Trent at tumawa, hindi ka ba nakinig sa Vicious Pill King? Malapit nang matapos ang oras ng bata, at hindi na siya makakagalaw noon. Kahit ang isang 3 taong gulang na bata ay kayang gawin siya. Nagulat sila doon. Kung hindi dahil sa paalala niya, makakalimutan na nila na maaaring nakahiga si Ethan sa kung saan, mahina at nag-iisa. Lahat kayo, hanapin ang demonyong si Ethan sa lugar na ito. Gusto ko siyang buhay. Mananagot siya sa Regent Estate. Utos ni Clara.
Ang tanging paraan para matakpan ang mga mata ng isa ay ang tretuhin siya na parang kaaway. Tinitigan ni Darcy si Trent ng may puot, bakit hindi mo sinabi agad? Mahalaga ba iyon? Hinahanap na siya ng mga may kalahating utak. Nakangiting itinuro ni Trent ang paligid, sabihin mo nga sa akin, sino ang nawawala rito? Naguluhan ang grupo ni Jackson. Si Darcy lang ang pumalakpak, ang magkapatid na Dalton. Pagkatapos, umalis siya papunta sa direksyon ni Ethan. Ulol na babae, bakit ka babalisa? Sigaw ni Peony Overseer. Paano naman ako hindi magiging ganito? May gusto ang babaeng Dalton na yan sa pagsinta. Hindi ko hahayaang mauna siya sa akin. Natawa naman ang isa pa dahil doon. Si Darcy ay isang inosente at masiglang binibini. Namula ang mukha ng Peony Overseer. Ikaw na walang kwentang disipulo, nakakadismaya ka na. Naiintindihan ko na ang dami mong gustong-gusto sa kanya pero pwede ba kahit papaano ay huwag mo rin akong gawing tanga. Sa isa pang punto, si Ethan ay nagmamadaling lumipad palayo habang nagmamasid sa isang magandang sulok ng mundo upang magtago at gamutin ang kanyang mga sugat. Habang ang kanyang paningin ay lalong lumalabo. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at nawala ng malay. Bumagsak ang kanyang katawan sa isang maliit na lambak. Kasabay ng isang malakas na kalabog, dumampi siya sa lupa at natabunan ng isang tumpok ng mga bato. Pumalit ang buwan sa araw sa kalangitan, at di nagtagal, sumikat muli ang araw sa tamang lugar nito. Sa loob ng 3 araw, si Ethan ay nakahiga sa gitna ng mga bato, walang kalaban-laban. Isa itong biyaya na nakabalat kayo, dahil malamang ay nailabas na ng mga mababangas na hayop ang kanyang bangkay kung siya ay nasa labas. Kaluskos. Pagsikat ng ika-4 na araw, tumulo ang hamog mula sa mga bato at sa mukha ni Ethan, na nagpagising sa kanya mula sa pagkakatulog. Iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata at naramdaman ang matinding sakit ng kanyang buong katawan na hindi siya makagalaw. Ang orihinal niyang plano ay ang kumuha ng ugat at tumakas. Pagkatapos ay hahatiin at sasakupan niya ang mga humahabol sa kanya, ang grupo ni Quinley na binubuo ng 4, habang sila ay lalong nagkakalayo sa isa't isa habang hinahabol siya. Iniligtas si Bursting Pill bilang kanyang huling paraan. Maraming beses na niyang sinubukang tumakas, ngunit nabibigo siya sa bawat pagliko at napalibutan pa nga. Dahil wala nang ibang magawa, nakipaglaban siya sa kanilang 4 sa halip na sumugal. Pero hindi sulit ang naging epekto nito. Nang maramdaman ang katawan niya, sigurado siyang natigil siya rito, may kapansanan, ng 1 buwan bago pa man niya maigalaw ang isang daliri. Sa panahong ito, siya ay magiging walang magawa na parang isang tupa, nasa awa ng sinumang malakas na lalaking makakasalubong niya. Hindi estilo ng Demonic Emperor ang paglalagay ng kanyang buhay sa mga kamay ng kapalaran. Ngunit kahit gaano pa mang panaghoy ay hindi siya makakaligtas dito. Para siyang piraso ng karne na handang durugan ng malakas. Biglang may narinig na mabagal na mga hakbang at naniga si Ethan. Ngunit masyado siyang nasaktan para walisin ang paligid gamit ang kanyang kaluluwa. Hindi niya alam ang tungkol sa cultivation ng taong iyon at unti-unting nagsisimulang mataranta. Ipagpalagay na ito ay ang eksperto sa malalim na langit ng kalaban. Mas paiikliin pa niya ng kanyang maikling buhay. Pumutok. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng pagsalpukan ng mga bato at alam ni Ethan na hinuhukay ng bagong dating ang Bontan. Bomb! Pagkatapos, tinanggal ang huling patong at isang tumatagos na sinag ng araw ang tumama sa kanyang mukha kaya hindi niya makita ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos ay narinig niya ang isang pamilyar na boses, kapatid, nahanap ko na siya. Buena! Nakasimangot na bamaantong hininga si Ethan. Kung ang mga Dalton ang dahilan, ligtas na ako, hihi. Tumabi ka Wena, ilalabas ko siya. Nagkapira-piraso ang mga bato nang abutin ng isang malakas na kamay ang Bonten at hilahin palabas ang nakabaong na Ethan patungo sa liwanag ng araw. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang kanyang maruming katawan ay naaga ni Michael mula sa kadiliman at malakas na inihampas sa lupa. Nakaramdam si Ethan ng kakaibang kakaiba rito. Bago pa man makita ni Ethan ang kanilang mga mukha, ang sumalubong sa kanya ay ang malamig at kumikinang na bakal ng isang espiritual na espada ng 3 baitang na nakapatong sa kanyang leeg. Nadurog ang puso ni Ethan, ano ba ang nagawa ko sa iyo? Sumigaw si Wena, kapatid, anong ginagawa mo? Huwag kang makialam dito.
Nakatitig si Michael kay Ethan, habang nanginginig ang espada sa kanyang kamay. Demonyong Ethan, matagal na kitang hinihintay. Gaya ng sabi nila, napakatuso mo para kaming gawing tanga. Ngumiti si Ethan, nandito na ako, demonyong Ethan. Hindi ko naman planong lokohin ka, pero hindi mo ako iniwan. Ang lakas ng loob mong sumagot. Tumindi ang galit ni Michael, natanong kita, nasaan ang mahal kong kapatid na si Ken? Bakit mo siya pinagmukhang masama nang pumunta ka sa Drifting Flower City? Sa wakas ay nalaman na ni Ethan kung tungkol saan ito at ngumiti ng masama, sigurado akong alam mo na ang totoo. Pinatay mo siya. Nanginginig ang kamay ni Michael at namula ang kanyang mga mata. Siyempre naman. Bakit? Nakangiti, malamig ang mga mata ni Ethan, at ang tono ng kanyang boses ay tila walang ekspresyon, isa akong demonyo. Kailan pa ako nagkaroon ng dahilan para pumatay ng tao? Ang walang awang mga mata ni Ethan sa pagpatay kay Ken ay nagpanginag kay Michael sa galit. Umuungal, iniunat ang kanyang espada. Hindi, kuya. Sumubsob si Wena sa harap ni Ethan at kinakabahang sinabi, kuya, tinulungan niya tayo. Mamatay na sana tayo kung hindi dahil sa kanya, pati na rin ang ating angkan. Hindi mo lang pinapuna ang mahihina, kundi kinakagat mo rin ang mga kamay na nagpapakain sa iyo. Tumigil ang espada ni Michael. Nanginginig ang kanyang mga kamay, refleksyon ng kanyang magulong puso. Sino ang maglalakas loob na saktan ang aking minamahal? Biglang may sumigaw. Isang kislap ng pula ang nagpa-address kay Wena at tumayo sa harap ni Ethan, syempre si Darcy. Michael, ang lakas ng loob mo. Nangangahas ka bang guluhin ang kasama ko? 170. Tinakat ni Darcy si Michael, tumalon siya ng 2 hakbang paatras, dahilan para manginig ang kanyang espada na parang dahon. Hindi siya natatakot sa kanya, kundi sa Drifting Flowers edifice sa likuran niya. Umalis ka. Malamig na boses ni Ethan. Napaigtad si Darcy at inikat ang kanyang ulo na may pag-aalinlangan, para lamang masalubong ang isang pares ng nagyayelong mga mata. Mahal, gusto kang sakta ng walang utang na loob na punk na ito. Bingi ka ba? Ang ungol ni Ethan ay nagpanginag kay Darcy sa kanyang bote at magalang na tumabi. Hindi makagalaw si Ethan ngunit hindi nito napigilan ang kanyang dominanteng ugali. Mahinahon niyang kinausap si Michael, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hindi lang ang mabait mong nakababatang kapatid na si Ken ang pinatay ko, pati na rin ang kapatid niya. Kung plano mong maghayganti, walang pipigil sa iyo. Nag-aalangan si Michael at sumulyap kay Darcy. Nakatitig ang mga mata niya rito, na parang sinasabing, subukan mo lang. Naunawaan ni Ethan ang kanyang pag-aatubili, sa pagitan natin ito, mga lalaki. Walang lugar ang mga babae rito. Makinig ka rito Darcy, kung guluhin mo ang angkan ng Dalton dahil dito, huwag mo na akong tawaging mahal muli. Nagngingit-ngit ang galit ni Darcy, kung gayon, tatanggapin mo ako. Nakatitig lang si Ethan kay Michael nang may nakakabahalang kalmado. Paminsan-minsan ay umangat ang espada at nahuhulog sa iba. Nakita ni Michael ang pagbabago ng mga mata ni Ethan mula sa puot patungo sa pasasalamat. Naalala ang panahong nagiinuman sila na parang matalik na kaibigan, itinapon ni Michael ang espada habang bumubuntong hininga. Kalimutan mo na yan. Tatanggapin ko na lang na ang swerte ng kapatid kong si Ken ang pinakamasama para makakilala ng isang demon archer na katulad mo. Bakit hindi ka umaatake? Dahil ba kay Darcy? Patayin mo siya pagkatapos ay patayin mo ako. Kailangan yung mag-ingat dito at kahit ang Drifting Flowers edifice ay hindi makakaalam nito. Kung nag-aalala ka pa rin, pwede kitang turuan kung paano gawing scapegoat ang ibang angkan. Garantisado ang 100% tagumpay, ngumiti si Ethan ng masama. Ang mga sinabi niya ang nagpagulat sa kanilang tatlo. Mayroon bang isang taong napakabait sa mundo para turuan ang kanyang pumatay na huwag matuklasan? Nalungkot si Darcy at bumulong, mahal, sinusubukan kitang tulungan. Kaya bakit mo rin ako gustong patayin? Hindi pinansin ni Ethan ang tutang ito na labis na minamahal, at tinitigan si Michael ng may malabong ngiti. Nagalit si Michael, tama si Wena. Iniligtas mo kami noon at kung papatayin mo kami, kakagatin mo ang mga kamay na nagpapakain sa amin. Mas makabubuti kung matapos ang araw na ito nang mabayaran na ang mga utang nating dalawa. Sinasabi mo bang pinababayaan mo ako dahil sa pagliligtas sa iyo? Ngumiti si Ethan.
Tumango si Michael at bumantong hininga, sayang naman, hindi ko kayang maghiganti para sa mahal kong kapatid na si Ken. Whoosh! Naputol si Michael ng isang gininto ang guhit na dumaan sa kanyang tainga. Sa isang malakas na kalabog, isang batong may 50 metrong taas ang nadurog. Bumalik ang gininto ang liwanag kay Ethan at ngumiti ng may kalokohan. Natuklasan ng tatlo na isa itong gininto ang sanggol. Tunay ngang ito ang bone tempering stage blood infant ni Ethan. Malamig ang tono ni Ethan, Michael, malayo ka sa pagiging karapat-dapat na magdesisyon para sa aking kapalaran. Akin ang buhay ko anuman ang mangyari. Kung medyo malapit lang ang espada mo, hindi ka sana nakatayo ngayon. Pinagpapawisan ng malamig si Michael, tiningnan ang nakangiting blood infant, pagkatapos ay ang nakakatakot na ngiti ni Ethan. Dahil sa kanilang dalawa, bumilis ang tibok ng puso niya ng napakabilis. Si Demon Ethan ang pumatay kay Ricky, hindi isang taong kayang hawakan ng isang taong katulad niya. Isang suntok lang ang kailangan ni Ethan at ang pangalawang klaseng batang Panginoon na ito ay magiging parang alikabok lamang. Ginawa nitong katawa-tawa ang ipinakita niyang patas na pag-aayos sa kanilang score. Wala akong karapatang piliin ang kapalaran ng isang taong humamon sa 7 bahay ng mga maharlika. Mas lalong nalasing ang mga mata ni Darcy kaysa dati. Labis na nasaktan ang kanyang sinta na hindi siya makagalaw ngunit ang taglay niyang sigla, ang katapangan, ang dahilan kung bakit siya naging isang lalaking kasama ng mga lalaki, ang pinakamahuhusay sa lahat ng pinakamahusay, ay naroon pa rin. Hindi pa ganoon kalayo si Wena bilang Darcy, ngunit sa gitna ng takot at pangamba na ipinakikita ng mga mata nito, nananatili pa rin ang mga ito sa kanya ng may matatag na titig. Dahil hindi sapat ang pagkabagot para pansinin ang mga mata ng kanyang mga tagahanga, ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata, dalhin mo ako sa isang ligtas na lugar. Kailangan ko ng kahit 2 linggo para makabawi. Sige, mahal, kakargahin kita. Agad na sinamantala ni Darcy ang pagkakataon, walang pag-aalinlangan. Ang pananahimik ni Ethan ang tanging pagsang-ayon na kailangan niya. Biglang namula si Ethan at iminulat ang kanyang mga mata, teka. May paparating. Ang iba ay tumingin-tingin sa paligid para sa anumang senyales habang si Ethan ay ibinabalik ang blood infant sa kanyang katawan. Magaling si blood infant sa pananakot sa mga bone tempering cultivator, pero maaaring hindi siya magtagumpay sa isang palihim na pag-atake laban sa isang eksperto sa profound heaven. Lalo na kung galing siya sa unahan. Tanging noong nakipagtambol siya kay blood infant sa mga labanan lang siya naging walang talo. Pero ngayon, isa na siyang deadweight at ang success rate ni Blood Infant ay biglang bumaba. Itinago niya si Blood Infant sa kanyang katawan, naghihintay ng tamang sandali para gumawa ng isang nakamamatay na suntok. Nagkagulo ang mga palumpong sa gitna ng nag-aalalang tingin ng lahat. Pagkatapos, lumabas ang isang matandang lalaki. Alam ni Ethan kung sino iyon, si Vincent. Hindi na makahinga si Vincent ng maluwag dahil natagpuan niya si Ethan, Ken, Grandmaster Kindstone, sa wakas ay natagpuan na rin kita. Natutuwa akong maayos ka na. Tiningnan ni Ethan ang iba ng walang kaalam-alam. Ganito ba ako kalapit sa matandang ito? Bakit ka nag-aalala ng ganito sa kalusugan ko? Nalito si Ethan nang makitang tumatalon si Vincent para tingnan ang kalagayan ni Ethan. Walang nakitang sama ng loob sina Ethan at ang iba pa sa mga kinikilos niya kaya hinayaan na lang nila itong makadaan. Ilang sandali pa ay napakunot ang noo ni Vincent na may bahid ng pag-aalala, nasira ang mga meridian ni Grandmaster Kindstone. Kakailanganin mo ng 3 hanggang 5 buwan para gumaling. Mabuti na lang at mayroon akong tableta para sa ika-6 na baitang, ang Young Recovery Pill. Maaaring hindi ito sapat para lubusang gumaling ngunit sapat na para makagalaw si Grandmaster Kindstone. Yang na tableta para sa paggaling. Tuwang-tuwa si Ethan. Alam niya ang tungkol sa tabletang ito dahil isa siyang alchemist. Dahil kasama niya ito at ang body jade sap, agad siyang magiging gising at walang tulog. Bago ang 100 pill meeting, wala siyang sangkap para sa ika-6 na baitang at hindi niya kayang pinuhin ang isang Young Recovery Pill, o matagal na sana niya itong nagawa. Ang pagdating ni Vincent ay isang napapanahong tulong. Nakita siya ni Vincent nang may tuwa at labis pa siyang natuwa. Kumislap ang kanyang kamay na may hawak na bote at iniabot ang isang pulang tableta. Inilagay ito ni Darcy malapit kay Ethan para sa masusing pagsusuri at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng maituring na ligtas na ito.
Sa isang iglap, nagsimulang magningning si Ethan ng nakasisilaw na liwanag mula sa kanyang mga pangunahing acupoint habang ang init ay dumadaloy sa kanyang mga meridian. Napakalakas nito na kahit ang iba sa paligid niya ay nararamdaman ito. Nagsimula ito sa pagkibot ng daliri niya habang dahan-daw ang nararamdaman ni Ethan ang braso niya, sinusubukan ang saklaw ng galaw nito. Sumigaw si Vincent sa tuwa, sa loob ng wala pang isang oras, makakalakad na si Grandmaster Kindstone. Hindi mahilig maghintay si Ethan dahil ginamit niya ang nag-iisa niyang braso para lunokin ang isang patak ng body jade sap. Pinalo ni Vincent ang kanyang ulo, paano ko naman makakalimutan. Nasa iyo pa rin ni Grandmaster Kindstone ang banal na kayamanang iyon. Hindi mo nakakailanganin ng kahit isang oras ngayon at gagaling ka ng lubusan. Ikinagulat ito ng iba. Naupo si Ethan nang nakakross ang mga paa at nag-focus sa paggaling. Dumaloy ang gamot sa buong katawan niya at naramdaman ni Ethan kung paano gumaling ang kanyang mga meridian. Naging maayos naman ang lahat kaya hindi lang sila gumaling kundi lumakas pa. Putok. Kasabay ng biglaang pagputok, kinilabutan si Ethan ng may bagong tuklas na kapangyarihang gumapang sa kanya. Sumigaw si Michael, nakalusot siya. Sinundan ng isa pang pagsabog ang kanyang mga salita at dumobol ang kapangyarihan ni Ethan nang magsimula siyang magliwanag na parang mga alon. Para bang may gumagala na diamond sun sa kanyang katawan. Nakapasok na naman siya. Kumurap si Vincent sa kanyang tumatandang mga mata at napasigaw, nakakamangha ito. 2 beses siyang nakalusot sa isang hininga. Ilan kaya sa mundong ito ang magkakaroon ng ganito kaswerte? Tapos nangyari ulit iyon sa kalagitnaan ng kanyang talumpati. Ano? Nanginig ang boses ni Vincent, hindi ko pa naririnig ang paggawa nito ng 3 beses ng sunod-sunod. Nararapat lang ang titulong freak ni Grandmaster Kindstone. Kahit ako ay kinailangang mag-cultivate araw-araw, taon-taon, para umunlad, pero kahit kailan ay hindi ko pa ito nagawa ng ganito kabilis. Lahat ng nakapaligid sa kanya, na nakarinig ng kanyang talumpati, ay umirap. Paano mo nga ba maihahambing ang sarili mo? Isa siyang kakaiba, isang henyo sa mga henyo. Paano nga ba napapangarap ng isang matandang kot, na hindi naman talaga henyo sa simula pa lang, na umakyat sa kanyang antas? Napagtanto ni Vincent ang kanyang pagkakamali at inayos ang kanyang balbas ng alanganin. Pagkalipas ng 1 oras, nawala ang kapangyarihan ni Ethan at iminulat ang kanyang mga mata ng may kislap ng asul na kulay. Bawat minutong galaw sa loob ng 1 kilometro sa paligid niya sa lambak ay lumilitaw sa kanyang isipan, hanggang sa huling kuliglig. Ito ang discerning field ng Radiant Stage. Nang makapasok si Ethan sa Radiant Stage gamit ang kanyang kaluluwa, naubos niya ang kanyang Yuan Chi mula sa paggamit ng mapanganib na tabletang iyon, kaya't napigilan niya itong maingat na madama ang mga pagbabagong dala ng bagong yugto. Ngayon, binasag niya ang 3 patong at pumasok sa ika-5 patong ng Bone Tempering Stage sa isang maayos na galaw. Ang kanyang paglago ay hindi limitado sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa, habang pinapanatili rin itong matatag. Tulad ni Levi Fang, na may mga mata sa lahat ng dako sa loob ng 1 kilometro mula sa kanya, kaya rin ni Ethan. Ang natitira na lang ay ang magsanay sa pagpatay gamit lamang ang kanyang intensyon. Iyon ang pinakakakilakilabot na kakayahan ng isang Radiant Stage expert. 171. Binabati kita, Grandmaster Kindstone, sa iyong paggaling at pag-unlad. Nagbigay ng paggalang si Vincent kasabay ng isang ngiti. Sumulyap si Ethan sa kanya, huwag ka nang mag-usap pa at sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Natigilan sandali si Vincent, pagkatapos ay napalitan ng isang malawak na ngiti, si Grandmaster Kindstone ay isang lalaking may tunay na talento. Hindi ko na ito itatago sa iyo. Humph! Salamat lang yan sa pagkaalam na walang sino man sa mundong ito ang tumutulong sa isang estranghero nang walang natatanggap na kapalit. Walang libreng pananghalian sa mundong ito. Siguradong may hinahanap kang malaking bagay para makapagbigay ng tableta para sa ika-6 na baitang. Ang matalim na titig ni Ethan ay tumago sa kanya. Bumulong si Vincent ng mahina saka inihagis ang sarili sa paanan ni Ethan, sabay yumuko ng 3 beses, hinahangaan ng disipulong si Vincent ang walang katapusang talento ni Grandmaster Kindstone. Nagmamakaawa ako kay Grandmaster na tanggapin niya ako. Natataranta, kahit sa pinakamalawak na panaginip ni Ethan ay hindi niya naisip na ganito ang hiling ng matanda. Sumimangot siya sandali, bigyan mo ako ng walang laman na jade sleep.
Kumislap ang mga mata ni Vincent at tuwang-tuwa itong iniabot, opo, Panginoon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasimple ang kanyang kahilingan. Gayunpaman, pumikit sandali si Ethan at saka ibinalik ang Jade Sleep, Grandmaster Layton. Ang Jade Sleep na ito ay naglalaman ng 3 sekretong kasanayan sa alchemy, utang na loob ko sa iyo. Pantay na tayo ngayon. Huwag mo nang banggitin pa ang apprenticeship. Hindi ako tumatanggap ng mga disipulo. Bakit pa ako kukuha ng isa pa kung muntik na akong mapatay sa una at huli? Nako, ang pagtuturo sa isang disipulo ay nakakagutom sa guro. Tama ang kasabihang ito. Susundin ko ito habang buhay. Bumantong hininga si Ethan, naalala ang traidor niyang disipulo. Gusto sanang ipagtanggol ni Vincent ang kanyang kaso, ngunit pinigilan siya ni Ethan sa pamamagitan ng pagkaway. Pagkatapos ay humarap si Ethan kay Darcy, at inihagi sa kanya ang isang itim na singsing. Nagulat si Darcy. Hindi ba't ito rin ang singsing na imbakan na ibinigay sa kanya ni Clara? Ibalik mo ito kay Lord Chu. Sabihin mo sa kanya na nabayaran ko na ang pabor para sa gamot. Magkapantay na kami ngayon. Ako naman. Natatarante si Darcy, at gulong-gulo ang puso niya. Tumaas ang kilay ni Ethan at tingnan siyang natatawa, wala akong kinalaman dyan. Gawin mo ang kahit ano. Humakbang siya ng isang hakbang at lumipad ng mataas sa kalangitan, at sa isang iglap ay nawala. Pinanood ni Vincent ang pagbagsak ng Jade sa kabamantong hininga habang isinusuot ito sa kanyang singsing. Tumangala si Darcy sa langit at sumigaw, "Wah, ayaw sa akin ng mahal ko." Nakita ni Wena ang sawimpalad na si Darcy at yumuko ito sa lungkot. Ipinaliwanag naman ni Ethan ang kanyang sarili kay Darcy, nang hindi man lang siya pinapansin. Wala ba akong halaga sa puso niya? Nakita ni Michael ang paghihirap ng kanyang kapatid at tinapik ang balikat nito, Wena, ang lalaking iyon ay tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan. Walang pagkakatulad sa pagitan natin. Tumanggaw si Wena, malinaw ang puso. Paano magiging karapat-dapat ang isang babaeng galing sa mababang uri ng angkan sa isang bayaning lumaban sa 7 bahay? Pero hindi ibig sabihin noon ay matatanggap niya ito. Tumangala siya sa umiiyak na si Darcy at nakaramdam ng inggit. Hindi man lang niya sinulyapan ang babaeng ito. Sa maulap na gabi, sa gitna ng mga sirang bahay sa mga slum, ang kaibig-ibig na figure ni Clara ay bumungad sa isang nakaaantig na imahe habang nakatayo roon sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nasa likuran niya ang kanyang Iris Overseer at ang grupo ni Jackson habang ang mga disipulo ng Drifting Flowers Edifice ay naghahanap ng anumang senyales ni Ethan. Edifice Lord Chu, 4 na araw na ang nakalipas. Sigurado ka bang babalik siya rito? Napailing si Trent habang humihikab. Hindi umimik si Clara habang pinapanood ang direksyon ng pagtakas ni Ethan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumurap sa determinasyon, dito tayo nakatira ng magkasama. Alam kong pupunta siya rito kapag ligtas na siya. Hay nako, ibig sabihin lang niyan ay hindi mo siya kilala. Ang batang iyon ay isang walang awa at walang takot na mamamatay tao. Noong masunurin pa siya sa iyo noong panahong iyon ng payapang buhay, siya lang ang gumaganap sa papel niya bilang si Ken. Hindi iyon ang tunay na siya. Bumantong hininga si Trent. Ngumiti si Clara, ngunit determinado ang kanyang isip, naniniwala ako sa mga nararamdaman ko noong panahong iyon. Hindi niya ako pababayaan. Umaasa na lang tayo. Bumantong hininga si Trent, hindi makapaniwala kahit kaunti. Tapikin, tapikin. Biglang may narinig na yabag ng kabayo at lahat ay tumingin at nakita ang isang luma at sira-sirang karwahe na papalapit. Nagningning ang mga mata ni Clara, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Nakilala niya ang karwaheng ito, kay Ken, Ethan iyon. Bumalik na siya. Sigaw ni Clara, sabay takbo palapit kasama ang iba pa. Pero ang mga taong lumabas ay sina Michael, Wena, at ang umiiyak na si Darcy. Napagtanto ni Clara na sila lang pala ang nasa loob kaya nagtanong siya, bumalik kayo nang hindi ninyo siya nahanap. Sina Wena at Darcy ay nalungkot at walang ganang magsalita. Yumuko si Michael, Edifice Lord Chu, nahanap na namin siya, pero umalis na siya nang makabawi siya. Hindi namin sinundan. Ano, umalis na siya? Gulat na bulalas ni Clara bago pa man siya matapos magsalita. Umalis ang lalaking ito nang hindi man lang nagbigay ng paliwanag sa kanya. Bakit? Ate Clara, ayaw sa atin ng mahal ko.
Hindi na napigilan ni Darcy ang sakit at inilabas ito sa anyo ng mga ilog ng luha. Natigilan si Clara nang yakapin ng tagapangasiwa ng PNE ang kanyang mahal na disipulo. Darcy, sabihin mo sa akin, may ginawa ba siya sa iyo? Sumangot ng 2 beses, ibinigay ni Darcy ang itim na singsing kay Clara at sabay iyak. Sister Clara, sinabi niyang ginantihan niya ang tulong para sa gamot. Mula ngayon, wala nang relasyon sa pagitan natin. Ano, wala ba siyang konsensya? Ganoon ba siya kawalang puso? Nagalit si PNE Overseer, sabi ko na nga ba, walang kwenta ang mga lalaki. Nawala sa sarili si Clara habang kinukuha niya ang mga gamit mula sa singsing. Ito ang spirit tablet na ibinigay ni Clara kay Ethan bago ito namatay. Ngayon, ibinalik ito ni Ethan. Para bang hindi niya ito nakilala bilang asawa niya. Mayroon ding kahon at tumingin si Clara sa loob ng may nakakamatay na tingin. Dinampot ito ni Tia Lyson at bumantong hininga, mabuti na lang at may konsensya siya para iwanan ito. Hindi magawang pakialaman ni Clara ang kahit ano, kahit ang pagbabalik ng ugat ng body. Ang tanging naramdaman niya ay pagkawala. Maliban sa pagbabalik ng bote ng body jade sap, nakabalik na ang lahat. Malinaw at malakas ang kanyang ibig sabihin. Mula ngayon, sila ay magkakilala na. Ibig mong sabihin. Ginagamit niya ako buong oras. Umiling-iling si Clara habang bumubulong. Ngunit ang ekspresyon sa mukha niya ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggi. Sa wakas ay nakahanap na rin ako ng lalaking mamahalin ko, pero sa huli ay niloko ako. Matagal nang nakikita ito ni Trent at umubo. Oedipus Lord Chu, may sasabihin lang ako, pero huwag kang magalit. Sinabi sa amin ng batang iyon na pumunta siya sa Drifting Flower City para sa body jade sap. Pero dahil sa biglaang paglahok ng Regent Estate, tinulungan kanya ng palihim. At iyon lamang matapos niyang husgahan na ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib. Ang kanyang mga aksyon ay hindi hinihimok ng kabaitan o habag, kaya't huwag kang malungkot. Nanginginig, nakasimangot si Clara, hindi pa rin makapaniwala sa nasa harap niya. Hindi na nakatiis si Iris Overseer at tinapik ang balikat ni Clara. Alam niyang mabait si Clara sa panlabas na anyo, ngunit mayabang sa loob. Walang lalaking nakakuha ng kanyang atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahanap na siya ng lalaking akma sa kanyang puso, ngunit itinakwil lamang siya ng walang kahit kaunting pagsisisi. Ang mapait na sakit ay mas malalim na sugat kaysa sa laman. May sinabi rin si PNE Overseer, paano nang ahas ang lalaking ito na basagin ang puso ng ating Oedipus Lord. Sa susunod na makita ko siya, babalatan ko siya. Kaya mo ba? Sumanghal, nangutya si Trent mula sa gilid. Gulat na binasa ni PNE Overseer ang kanyang tuyong mga labi habang naaalala ang kakaibang kapangyarihan ni Ethan at isang malamig na panginginig ang gumapang sa kanyang gulugod, bawiin ko ito. Susumpin ko na lang siya sa isip ko. Hindi alam ng iba kung paano magre-react. Ano to? Kumuha si Danya ng isang maliit na bote mula sa singsing. Clara, ibinigay mo rin ba ito sa kanya? Umiling si Clara at nanlalabo ang mga mata, hindi ko siya binigyan ng mga tabletang ito. Kumikislap ang mga mata ni Danya, siguro regalo niya yan. Binuksan niya ito at umalangaw-ngaw ang makapal na aroma ng gamot, kasabay ng mahinang ungol ng mga dragon. Hindi ba't ito ang perpektong mga tableta para sa ika-8 baitang na pino sa finals ng Pilking? Bakit niya ibinigay ang mga ito? Nagsimulang magbilang si Danya, 1, 2, 16, 17. Hindi ba't 18 sila noon? Nag-isip si Danya nang biglang ibato ang isang tableta kay Iris Overseer habang sumisigaw ito ng, kainin mo na. Dahil sa pagkagulat, naguluhan si Irene ngunit ginawa niya ang sinabi niya. Bigla, isang asul na liwanag ang lumabas mula sa loob niya. Pagkatapos ay umupo si Irene upang higupin ang tableta ng nakapikit. Pagkalipas ng 15 minuto, isang mahinang kalabog ang narinig at biglang lumakas ang kapangyarihan ni Irene. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ng naroon, nakalusot si Iris Overseer. Pagkatapos lamang ng 30 minuto ay saka lamang iminulat ni Irene ang kanyang malinaw na mga mata sa tuwa, Tita Lyson, hindi lang ako ang sumulong pati na rin ang Rainbow Cloud Palm na naiwan ng Vicious Pilking ay wala na. Ano? Lahat sila ay lumingon ng may pag-asa sa bote.
Ang lason ng Pilking Hall ay kilalang kilala sa buong lupain, ngunit ang grupong ito ang tila may tanging lunas. Ang mas nakakagulat pa ay ang kanilang kakayahang gumamit ng hanggang 17 antidote para sa lason ng Rainbow Cloud Palm. Ang ganitong balita ay magbubunga ng isang mapait na away tungkol sa kanila sa pagitan ng mga angkan, na maaaring makilahok maging si Pilking Hall. Ang kaibahan ay, habang ang mga angkan ay darating para kunin sila, ang Pilking Hall ay gagawin ang lahat para sirain sila. 172. Isa talaga siyang henyo na hindi pa naririnig. Pinaghirapan ko ng maraming taon ang recipe ng tableta, pero naunawaan ito ng batang ito. Hangang-hanga ako. Tumawa si Danya, bumantong hininga, at saka nalulumbay. Ang makajos na kasanayan ni Ethan sa alchemy ay nagparamdam sa kanya na mababa ang kanyang mga nagawa. Mas matinding dagok iyon kaysa sa kayang ibigay sa kanya ng Vicious Pilking. Tutal, si Vicious Pilking ang pinakamagaling sa Titans ngunit nasusundan pa rin niya ang mga yapot nito. Habang si Ethan, umabot na ito sa hindi niya nakikitang taas. Hanggang sa puntong hindi na niya mahuli kahit anino. Tuwang-tuwa sina Clara at ang iba pa, totoo ba yan? Siyempre naman. Sa 17 tableta na ibinigay sa atin ng bata, sapat na yan para maiahon ang Drifting Flowers edifice sa krisis na ito. Tumawa si Danya. Kumurap si Clara, nahihirapan pa ring paniwalaan na totoo ito. Tita Lyson, ang ibig mong sabihin ay nalutas niya ang misteryo ng antidote na iyon. Totoo ba ang recipe ng gamot na iyon? Oo, walang dad ang totoo ito. Maaaring itinanggi ito ni Vicious Pilking, ngunit para makagawa ng panlunas sa Rainbow Cloud Palm, kailangan ay mayroon kang recipe. Kung hindi ay hindi mo alam kung saan magsisimula. Bumantong hininga muli si Danya, pero ang batang iyon ay kahanga-hanga, hindi lamang niya naiintindihan ang recipe ng tableta kundi sinusunod din niya ito ng detalyado. Ang recipe ng tableta ay pang-7 baitang pa lamang, ngunit nakagawa siya ng perpektong mga tableta para sa 8 baitang. Dahil dito, kahit si Lola ay sigurado ng gagaling. Ano, Lola? Sigaw ng grupo ni Jackson, buhay pa siya. Kasabay ng malabong ngiti, umiling si Danya, isang hinga na lang sa kamatayan. Pero malapit na siyang bumalik. Lahat ay nakaramdam ng tuwa dahil sa balita. Malaki ang naging epekto ng ginawa ni Ethan. Ang lola ng Drifting Flowers edifice ay ang ginang ng bakal. Bukod pa rito, hindi lamang niya inagaw ang Drifting Flowers edifice mula sa kontrol ni Pilking Hall, iniligtas pa niya si Lola. Mula ngayon, ang tanging daan para sa Drifting Flowers edifice ay ang pag-akyat. Hindi na magiging ganoon kadali para sa Regent Estate na pangasiwaan ang bahay na ito gaya ng dati. Siya ang tagapagligtas ng Drifting Flowers edifice. Bumantong hininga si Jackson, habang tumataas ang paghanga niya kay Ethan. Parang plano niya na ito noon pa man. Paano pa nga ba malalabanan ng Drifting Flowers edifice ang kanilang kawawang kakampi, ang Regent Estate? Malapit nang babalik ang Drifting Flowers edifice sa pagiging isang pambansang kapangyarihan. Kung naunawaan ito ni Jackson, ganoon din si Clara at ang iba pa. Habang nagtitinginan, nagkaroon ng bagong respeto si Clara at ang iba pa kay Ethan. Maging si Peony Overseer, na walang humpay na nagmumura kay Ethan, ay medyo nahihiya. Ano man ang sabihin, gaano man kapokus si Ethan sa sarili niyang direktiba, isang bagay ang tiyak. Siya ang tagagbalita ng bagong bukang liwayway ng Drifting Flowers edifice. Ito pa lang ang dahilan kung bakit siya ang pinakamalaking contributor ng Drifting Flowers edifice. Hindi na siya ang may utang sa akin, kundi ako na ang may utang sa kanya. Nanatili pa rin ang ating ugnayan. Ngumiti si Clara ng may tusong tingin. Sabik silang makabalik sa Drifting Flowers edifice, alisin ang lason sa kanilang mga kapatid na babae, at mapalakas ang moral ng kanilang mga tropa. Lingid sa pansin ng lahat, nang bumagsak ang buwan mula sa tuktok nito, isang figurang may pakpak ang nagmasid sa kanila mula sa tuktok ng puno. Bumantong hininga siya at naglaho sa kalaliman ng gabi. Sa ibang lugar, sa malawak na kalye, si Fulton ay nagbubuhos ng mapait na luha habang pakanluran sakay ng isang karwahe. Pabalik na siya sa Pilking Hall dala ang bangkay ng kanyang Panginoon, si Vicious Pilking. Walang makakapaniwalang ang paglalakbay na ito sa Drifting Flower City ay aagaw sa buhay ng dakilang Vicious Pilking.
Habang pinupunasan ang kanyang ilong, naalala ni Fulton ang ngiti ng kanyang Panginoon, ang kanyang pag-aalaga sa kanyang disipulo, at lalo lamang lumala ang kanyang kalungkutan. Ang kanyang maulap na mga mata ay muling nagsimulang lumuha ng kalungkutan. Hindi ako maaaring umiyak. Magkakaroon ako ng hustisya. Pinunasan ni Fulton ang kanyang mga luha at nanigas ang mga mata. Ethan, balang araw ay papatayin kita at ililibing ang kaluluwa ng Panginoon. Hu! Biglang umihip ang malakas na hangin, kasunod ang kulog. Kumabog ang puso ni Fulton at lumingon. Nakita niya ang isang lalaking may mga pakpak ng kidlat na sumusugod sa kanya. Zizi Ethan. Sa isang iglap, nabura ang matinding pagkauhaw ni Fulton sa paghihiganti. Halata sa mukha niya ang takot na halos maiyak na siya. Dude, sinasabi ko na isang araw. Huwag ngayon. Bakit ka nandito? Hindi pa ako handa. Maaari mo ba akong bigyan kahit 7 o 8 dekada? Pero bakit naman mag-aalala si Ethan? Lagi niyang sinusunod ang gusto niya. Whoosh! Ang pagdating ni Ethan ay mabilis na parang kidlat. Dahil sa kawalan ng mas magandang pagpipilian, tumalon si Fulton mula sa karwahe. Pagkatapos ay tumalon siya ng may seryosong mukha. Dahil hindi ko siya maiiwasan, halika. Hindi ako natatakot sa iyo, kahit mamatay pa ako. Pero wala namang pakialam si Ethan sa kanya. Bomb! Kasabay ng isang malakas na kulog, dumaan si Ethan sa karwahe, na naging abo. Nang makita ang figure ni Ethan mula sa labi, may karga siyang isang tao. Nagmura si Fulton sa gulat. Ethan, walang hiya ka. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa Panginoon ko? Naparito upang latigoin ang bangkay, hahaha. Umalangaw-ngaw ang hangin kasabay ng pangungutya ni Ethan. Nanginginig si Fulton ngunit ang tanging nagawa niya ay umiyak. Guro, patawarin mo ako. Walang silbi ang disipulo. Hindi ko man lang maipagtanggol ang katawan mo. Walang galang ako. Hindi ko mapigilan ang demonyong iyon sa pagpapahiya sa iyo. Tumingin si Ethan sa kanya nang nakangiti. Kahit tuso ang bata, hindi man mahusay, matapat pa rin siya. Pagkatapos lumipad ng kalahating oras, lumapag si Ethan sa isang uka at inihagis ang bangkay ni Vicious Pilking sa lupa. Habang pinagmamasdan matanda at payapang lalaki, inilagay ni Ethan ang isang tableta sa bibig ng Vicious Pilking at saka inilabas ang kanyang kalabasa. Pagbukas nito, isang pulang dugong cute na bulate ang lumabas mula sa loob. Hihihi, sa wakas magagamit na rin kita. Humajejek si Ethan at inilagay ang bloodworm sa bibig ni Vicious Pilking. Itinabi niya ang gourd at nagsimulang mag-gesture habang sumisigaw ng, ha. Sa isang iglap, isang nakikitang alon ang lumabas mula kay Vicious Pilking. Nanginginig, nagsimulang gumalaw at bumangon si Vicious Pilking. Natataranta ang kanyang isipan, at ang kanyang malabong mga mata ay lumingalinga sa paligid, nasaan? Ako. Hahaha, elder yan, sa wakas ay makapag-usap na tayo ng tahimik at maayos. Sinigurado ni Ethan na magbigay ng pinakamabait at pinakamasayang ngiti na kaya niya. Ngunit ang nagawa lang niya ay pangijin si Sam nang maramdaman ang panginginig. Napaatras siya ng paurong para makalayo ng kaunti sa kanya. Ang gayong reaksyon ay kasing likas ng kapag ang isang kuneho ay nakaharap sa isang tigre. Kung nandito lang sana ang iba para makita ito, siguradong matutulala sila. Ang dakila at kahangahangang Vicious Pilking, ang pinakamahusay na alchemist sa imperyo, na naglakbay sa kontinente ng may kaiabangan, ay isa palang pasang takot. Ngunit sino mang may pakikitungo kay Ethan ay lubos na mauunawaan ito. Ang takot na nararamdaman ng demonyong Archen, si Ethan, ay hindi kayang unawain ng mga mortal. Hindi ba't pinatay mo na lang ako? Paano? Nakatiig ng matagal kay Ethan, naalala ni Vicious Pilking ang nangyari 4 na araw na ang nakalipas. Pero para sa kanya, parang kanina lang iyon nangyari. Natatawang sabi ni Ethan, ang mga kilos ko ay palaging etikal. Ang mga gusto kong patayin, ay nananatiling patay. Para naman sa iba, hindi sila mamamatay kung nandito ako. Sinigurado kong humina ang sound attack bago pa man ito tumama sa iyo, na pansamantalang nag-aalis ng kaluluwa mo sa iyong katawan. Para na rin itong nagpapanggap na patay. Isang simpleng soul restoring pill lang ang makakapaggising sa iyo.
Habang nag-iisip, natuklasan ni Vicious Pilking na totoo ito, ngunit nagtanong pa rin ng may malaking paghihinala, bakit mo ako hinayaan na mabuhay imbes na patayin? Hahaha, hindi ba't nasabi ko na sa iyo? Nirerespeto kita bilang unang Grandmaster ng iyong henerasyon. Sayang naman kung papatayin kita at para sa akin, mas mainam na alternatibo ang paggamit sa iyo. Nagningning ang mga mata ni Ethan at lumawak ang kanyang ngiti. Dahil sa takot, alam na ngayon ni Vicious Pilking ang intensyon ni Ethan at kinutya ito, hahaha, akala mo ba ay kaya mo akong i-recruit dahil lang sa gusto mo? Ako ang pinakamagaling na alchemist sa Pilking Hall, kaya bakit ako mawawala ng bait at magiging sugo mo? Mabait, mayabang. Gustong-gusto ko ang ugali mo. Kahit papaano, makakagawa ka ng maraming gamot. Nagkunwaring sabi ni Ethan, sabay thumbs up. Hay nako, hindi naman siguro kita mapipilit. Gulat na naguluhan si Vicious Pilking. Tumanggi ako pero hindi man lang siya galit. Masyado siyang madaling sumuko. Hindi ganito ang kilos ng karaniwang demonyo. Ethan, hindi mo ba ako susubukang kumbansihin? Ano naman ang saysay? Nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Ayos lang basta't naiintindihan mo. Ngumiti si Ethan na parang isang mabuting tao. Pero maya-maya ay gumawa ng senyales ang kamay niya. Sa isang iglap, isang marka ng dugo ang lumitaw sa noo ni Vicious Pilking, dahilan para kumulo ang kanyang dugo. Naramdaman niya ang pagsabog ng kanyang ulo, na unti-unti itong nabibitak. Napahawak si Vicious Pilking sa kanyang ulo at gumulong sa lupa dahil sa pagpapahirap. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig, tainga, ilong, at mga mata. Ethan, anong ginawa mo sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Vicious Pilking, handa nang sumabog. Sa lahat ng kanyang mga taon, hindi pa siya nakaranas ng ganito katindig na sakit. Kahit ang mga lason na kanyang ginawa ay wala ng saysay kung ikukumpara sa pahirap na dulot ng pagdurusang ito. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang ginawa sa kanya ni Ethan. Habang tumatawa, ipinakita ni Ethan sa kanya ang isang pulang bulate, Elder yan, sa totoo lang, natatakot ako na baka hindi ka pumayag sa kahilingan ko. Kaya, ibinigay ko sa iyo ang maliit na alagang ito habang wala ka pang malay. Kaya nitong pabilisin at palakihin ang iyong dugo, na haantong sa isang madugong pagsabog. Dahil sa takot, hindi inakalang kayang gawin ni Vicious Pilking ang ganitong karumaldumal na gawain. Alam niyang wala na siyang takas kaya kumapit siya sa kanyang tanging pag-asa habang sumisigaw, Ethan, binabaligtad mo ang sarili mong mga salita. Hindi ba't sinabi mong hindi mo ako pipilitin? Oo, hindi kita pipilitin. Nasa iyo na ang desisyon mo kung gusto mong sumama. Pero kung tatanggi ka, babalik tayo sa dati noong magkaaway pa tayo. Tama lang na alisin ko sa mundo ang mga kaaway ko, di ba? Malamig na nakatitig sa kanya si Ethan. Napanganga si Vicious Pilking at parang gusto niyang umiyak. Parang tinte sa papel ang linaw nito. Gusto sana siyang pilitin ni Ethan na sumuko pero naglakas loob ang sumpa na sermonan siya ng may malayang kalooban kahit na may katuturan naman ito. Kung gayon, wakasan mo na ako, ilayo mo ako sa pagdurusa na ito. Wala akong maitutulong dyan. Nasa akin ang desisyon kung paano ko pupuksain ang mga kaaway ko. Sa mahabang buhay mo, Ginoo, ilang kaaway na ang nakita mong nagtuturo sa kanilang mamamatay tao kung paano sila patayin. Kumurap si Ethan na may malapad at inosenteng ngiti. Bagamat lalo lamang itong nakatulong upang takutin si Vicious Pilking. Nakuha ng demonyong Ethan ang pangalan niya. Siya ay lubos na tuso at malupit. 173. Ang mga sigaw ng Vicious Pilking ay umabot sa mga ulap na nagpapahiwatig ng parehong paghihirap na mararamdaman ng isang kaluluwa kapag pinakakain ng kawan ng mga wraith sa underworld. Ang magandang balita ay nangyari ito sa ilang, kaya walang taong matatakot hanggang mamatay sa pagkarinig ng kanyang mga iyak sa gabi. Dahan-daang nakaupo si Ethan sa isang malaking bato, nakatitig sa kanya ng walang awang. Bigla, nasiyahan na si Vicious Pilking. Nagngalit ang kanyang mga ngipin at tinipon ang kanyang yuan chi para pasabugan ang kanyang sarili. Siyempre, hindi nakaligtas sa matalas na tingin ni Ethan ang ganoong kalaking galaw. Gumawa siya ng isang kilos at lahat ng kanyang trabaho ay nasira nang ang enerhiya ay pumasok sa wala. Hahaha, muntik ko nang makalimutang sabihin sa iyo.
Kapag nakapasok na sa iyo ang bloodworm, nasa ilalim ka na ng buong kontrol ko. Naiisip mo bang magpakamatay? Kailangan mo munang humingi ng pahintulot ko. Pangungot siya ni Ethan. Napuno ng gulat ang puso ni Vicious Pilking. Saan nanggaling ang Demon Archon Ethan na ito? Bakit siya napakasama? Kung mayroon ako nito, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa Rainbow Cloud Palm. Sa halip, maaari ko sanang kontrolado ang Drifting Flowers Edifice. Ang ironiya rito ay sa halip na siya ang gumamit nito, ginamit ito ni Ethan sa kanya, ang maluwalhating Vicious Pilking. Ang tanging nagawa na lang ni Vicious Pilking ay ipahayag ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng walang katapusang mga tili at panaghoy. Nanlaki ang kanyang mga mata at namuo ang dugo sa kanyang bungo, halos pumutok na. At iyon mismo ang inaasahan niyang mangyari. Dahil malapit na siyang sumabog, hindi na siya makagalaw habang lalong lumalala ang paghihirap na nararamdaman. Hindi siya makapaniwalang may ganitong impyerno. At ang tingin ni Ethan ay lalong nagpatindi sa kanyang takot. Ang masamang hangarin na ipinapakita ng batang ito ay hindi pa nakikita sa mundong ito, at malamang na hindi rin ito lilito magtatagal pagkatapos niyang mawala. Pipatayin mo ako. Hindi pa rin nagbabago ang matigas na ulo ni Vicious Pilking, bagmat may bahid ng pagmamakaawa ang mga mata niya. Hindi siya sinulyapan ni Ethan at inilagay ang isang orasa sa sahig. Elder yan, wala akong oras para sayangin sa iyo. Kung gusto mong mamatay, ang kailangan mo lang gawin ay hintayin ang pagtatapos ng orasa. Hindi naman ganoon katagal, mga 24 na oras lang. Ano? Malapit nang maiyak si Vicious Pilking. Hindi ba't parang sinasabi niyang hayaan siyang mabaliw sa sakit ng isang buong araw? Ayaw niyang maghintay kahit isang minuto. Pakipatay po ako. Nagmamakaawa po ako, Ginoo. Umiyak si Vicious Pilking sa loob, ngunit hindi alintana ang kanyang kalagayan, hinimas ni Ethan ang alikabok sa kanyang sarili at umalis. Sandali, saan ka pupunta? Sigaw ni Vicious Pilking. Mas malaki ang tsansa na madala siya ni Ethan sa matamis na yakap ng kamatayan kung nanunood siya. Pero kung aalis si Ethan, mag-iisa lang siya sa kanyang pagdurusa sa loob ng isang buong araw. Nanginig siya nang maisip ang kakilakilabot na iyon. Hindi niya kailanman inakala na darating ang araw na ito, ang umasa sa kamatayan, ang maging ganito kalungkot. Hinahanap-hanap na niya ito ngayon, at lalong nagiging sabik na makuha ito. Sumanghel si Ethan at hinamak ito, napakahalaga ng oras ko para sayangin sa iyo para mamatay. Pero labis kitang nirerespeto, bilang pinakamahusay na alchemist ng iyong henerasyon, para tahakin ang landas na ito ng mag-isa. Kaya, kukunin ko na lang ang iyong minamahal na estudyante para ipakita sa iyo ang daan patungo sa underworld. Makakasama niya ako ng maayos. Naniniwala akong matutuwa siya dahil ang isang mabuting disipulo ay makakasama na ang kanyang minamahal na Panginoon, hahaha. Ano? Dahil sa takot, ang mga mata ni Vicious Pilking ay nagliwanag ng may nakakatakot na kislap. Ethan, kapag nahawakan mo ang kahit isang hibla ng buhok niya, nangangako akong guguluhin kita sa kabilang buhay. Itinaas ang kilay ni Ethan at lumingon sa kanya nang may nakangiting ngiti, nako, pinagbabantaan mo ba ako? Sige, sige. Lumipad si Ethan. Teka. Ang nag-aalalang sigaw ni Vicious Pilking ay sinalubong ng katahimikan. Pagkatapos, lumungkot ang kanyang mukha nang sabihin niya, Grandmaster Kindstone, Young Master Kindstone, inaamin ko na. Hindi ako ang katapat mo. Gagawin ko ang anumang gusto mo, hayaan mo lang ang aking disipulo na umalis. Umalangaw-ngaw sa langit ang tawa ni Ethan. Ngumisi siya ng matagumpay nang hindi lumilingon, at casual na sumagot. Nang ninakaw ko ang katawan mo, akala ko magiging magkakampi tayo. Kaya, hindi ko sinaktan ang disipulo mo, para sa kapakanan mo. Pero ngayon, dahil magkaaway tayo, mas mabuting patayin na natin ang anumang panganib. Natahimik si Vicious Pilking. Napakalinaw ng ibig sabihin ni Ethan. Alinman sa sumuko siya at ang disipulo at guro ay magiging mga kaibigan niya, na titiyak sa kanilang kaligtasan. O manatiling kaaway at mapupuksa. Ayaw niyang mapahamak ang nag-iisang disipulo niya, pero ang Pilking Hall ay bahay niya. Paano niya ito magagawang ipagkanulo? Si Vicious Pilking ay binabagabag ng pag-aalinlangan.
Na maintindihan ni Ethan ang kanyang palaisipan, ngumiti siya. Elder Yan, mayroon ka bang mga kaibigan, kasintahan, o sinumang minamahal na tao sa Pilking Hall? Bakit mo gustong malaman yan? Kumunat ang noo ni Vicious Pilking. Nagkibit balikat si Ethan at tumawa, hindi naman ganoon. Dahil magkakasama tayo, mas mabuting malaman natin kung sino sila para maging mahinahon ako sa pakikitungo sa kanila kung sakaling makilala ko sila. Nagsalita si Ethan sa isang taos-puso at nakakaantig na tono na nagpatango kay Vicious Pilking. Hay nako, hindi na kailangan ng ganitong habag. Ang ating malaking bahay ay hindi lamang nakikipaglaban sa mga tagalabas kundi pati na rin sa ating mga sarili. Lalo na noong ako ang naging unang alchemist at nakamit ang aking titulo, lalo pang tumindi ang labanan. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa aking bahay. Hindi ako malapit kahit sa mga matatanda, kundi sa aking disipulo lamang. Sana'y hindi siya patawarin ni Grandmaster Kindstone. Malungkot ngunit taos-puso ang tono ng boses ni Vicious Pilking. Tumanggaw si Ethan, ibig sabihin ba noon ay umamin na si Elder Yan? Hindi ko kaya, tahanan ko ang Pilking Hall. Anong tahanan? Isang lugar na puno ng lamig, isang lugar na hindi karapat-dapat sa iyo ay karapat-dapat pa bang tawaging tahanan? Pinutol siya ni Ethan bago pa siya matapos. Sa tingin ko, ang Pilking Hall ay isa lamang bangko na nagpapautang at nangongolekta ng pera. Dapat nitong ipagmalaki ang pagpapalaki ng isang mahusay na alchemist na tulad mo. Pero, isipin mo. Lahat ng mga taong sinayang mo rito ay oras na hindi mo na maibabalik. Nasa talon ka ng kutsilyo. Isipin mo ang pag-aatubili mong iwan ito. Tunay bang karapat-dapat ang Pilking Hall na tawaging iyong tahanan? Labis na nagulat si Vicious Pilking. Pinakalma rin ni Ethan ang bloodworm at hinayaan itong mag-isip. Gusto ni Ethan na sumuko ng lubusan si Vicious Pilking, hindi mapilitang sumuko. Mas makakabuti sa kanya kung wala siya kung hindi. Sino ang mag-aakala na balang araw ay magkukulang na siya dahil sa kanya? Isa pa, hindi ba't pinagtaksilan mo si Pilking Hall? Sigaw ni Ethan kay Vicious Pilking, nakitang nag-aalangan ito, anong nangyari kay Timor at sa recipe ng peel. At huwag mong sabihin sa akin na isa siyang especially iya, sino ang maniniwala na kayang nakawin ng isang normal na disipulo ang recipe ng peel? Hindi ba't mas mahalaga na ibinigay mo ito sa kanya? Gulat na pinagmasdan ni Vicious Pilking si Ethan, paano mo nalaman? Bamantong hininga si Ethan, dahil masyado kayong magkamukha ni Timor. Pareho kayong mahilig sa alchemy. Sinong master ng alchemy ang hindi magkakagusto sa isang disipulo na mahilig sa alchemy tulad niya? Kahit na kinutya mo si Timor tuwing nababanggit siya, hindi mo pa rin kinundena ang kanyang talento. Sa katunayan, nakikita mo pa nga siyang kaawa-awa. Natulala si Vicious Pilking sa lupa, walang magawang gumalaw, habang umuungol, pagdating pa lang ng bata sa pinto, alam ko na ang pinagmulan niya. Sa simula, aaminin ko, wala akong mabuting intensyon sa kanya. Bukod pa rito, kadalasan ay mayabang at walang hiya ako. Ginagawa ko ang anumang gusto ko. Pero, nagulat ako sa talento niya at hindi ko na matiis na magkaroon ng ganoong intensyon sa kanya. Kaya, hinayaan ko siyang nakawin ang recipe ng gamot. Binigyan ko siya ng pagkakataong matutunan ito ng mag-isa. Kung naiintindihan niya lang ito, malamang nalampasan niya ako. Sayang naman. Bamantong hininga si Vicious Pilking dahil sa kalungkutan, iyon lang ang pagkakataong nabigo ako kay Pilking Hall. Humph, sa pamamagitan lamang ng pagpapaamin sa iyo ng iyong pagtataksil, saka mo ito matatanggap. Isa pa, sino mang loyalista, na minsan nang nagtaksil, ay tiyak na uulitin ito. Nagbigay ng kaunting paliwanag si Ethan, mahal ni Elder Yan ang kanyang mga disipulo, at walang nangyaring masama kahit na lumabas ang recipe ng tableta, dahil walang makakatuklas nito. Isa pa, patay ka na at walang mag-iimbestiga sa pagtataksil mong ito. Ano, patay? Tama. Nakita ng lahat kung paano kita pinatay. Pinatay kita noon at iniligtas kita ngayon nang hindi nakikita ng publiko. Sa madaling salita, akin na ang buhay mo, wala na itong kinalaman kay Pilking Hall. Tumama sa puso ko ang mga salita. Nanatili pa rin si Vicious Pilking sa Pilking Hall hindi dahil sa mahal niya ito, kundi dahil ito ang lugar kung saan siya lumaki.
Pero sinabi ni Ethan na minsan na siyang namatay, kaya pinutol niya ang lahat ng ugnayan niya kay Pilkington. Ngayon, panahon na para isipin ang hinaharap at iwanan ang nakaraan. At totoo nga, nagbago ang mga mata ni Vicious Pilking, at lalong lumakas ang pag-aalinlangan niya. Naisip ni Ethan na oras na para ihagis ang huling pako, mayroon ka ng pagpipilian ngayon. Bumalik sa pagiging mabisyo na hari ng Pilking ng Hall, at maging mga kaaway ko kasama ang iyong disipulo para mapatay kitang muli. O tanggapin ang aking panukala, at maging elder ng Peel House ng Larsen clan ng Rockland City, muling ipanganak at yanigin ang mundo. Kumislap ang mga mata ni Vicious Pilking at tumawa, ang tamis ng mga salita ni Grandmaster Kindstone. Kaya, namatay na ako ng isang beses. Kung gayon, handa akong sumunod sa dakilang Grandmaster Kindstone sa pagyanig kay Titans. Mas lalong nagmukhang maharlika si Vicious Pilking kaysa dati habang ikinukuyom niya ang kanyang mga kamay. Napakahusay. Tumanggaw si Ethan at iniabot sa kanya ang isang asul na tableta. Napasigaw sa gulat si Vicious Pilking, hindi ba't isa ito sa mga perpektong tableta para sa ikawalong baitang na pino ni Grandmaster Kindstone? Bakit ka? Para maalis ang lason mo. Mabigat na nagsalita si Ethan, nabasa ko na ang recipe ng tabletang iyon at pinagbuti ko pa. Ang perpektong tabletang ito para sa ikawalong baitang ay ginawa batay sa mga tagubilin nito. Nakasaad dito na para makagawa ng antidote, kailangan ko munang gumawa ng lason. Ginamit ko ang 7 nakal-alasong sangkap at pagkatapos, ang 7 pang detoxifying ingredients para magawa ito. Gamit ang recipe ng tabletang iyon, imposibleng mapino ang isang tunay na antidote. Gayon din, ang unang bahagi ng paghahalo ng 7 nakal-alasong sangkap na iyon ang siyang humantong sa pagkalason kina Danya at sa iba pa. Mas lalong hinangaan si Vicious Pilking, walang duda na si Grandmaster Kindstone ang pinakamahusay na alchemist. Naintindihan mo pa nga ba ang recipe ng Pilking Hall na 1,000 taong gulang na sa isang tingin lang? Hahaha, hindi mo na kailangang magpalabis. Inabot ako ng 5 araw. Mahinhin na iwinawagayway ni Ethan ang kanyang papuri. Ngunit nanginig ang mga pisngi ni Vicious Pilking. Mabilis pa rin iyon. Kung alam ng hall leader, baka umiyak siya sa huli. 174. Hindi na nagatubili si Vicious Pilking at nilunok ang tableta sa isang lunok lang. Napagtanto niya agad na nakita ni Ethan ang depekto ng recipe ng gamot dahil kaya naman itong gawin ang panlunas. Ang Rainbow Cloud Palm ay binubuo ng 7 hindi kapani-pani walang lason na tanging si Pilking Hall lamang ang makakaalis. Ngunit kahit na iyon ay hindi isang tunay na panlunas, binabawasan lamang ang lason sa loob ng katawan upang hindi na ito maging nakamamatay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliit na piraso ng lason na iyon ay patuloy na makakasama sa katawan. Sino mang gumamit ng palmang ito ay hindi kailanman magtatagal sa mundong ito. Ngunit upang magmukhang makapangyarihan ang kanilang bahay, pinili pa rin nilang gamitin ito. Ang kasanayang ito ay parang taybak na may 2 talam. Hanggang sa naging berde ang buhok niya pati na rin ang mga mata niya. Dahil dito, ilang siglo na nilang pinlano na makuha ang body jade sap. Hindi para sa masamang intensyon, o para lunokan ang drifting flowers edifice, kundi para gamitin ang body jade sap at paalisan ang lason. Tungkol naman sa pagpas ng Regent Estate sa labanan, kalaunan pa iyon nangyari. At si Ethan, ang eminent alchemist ng kanyang henerasyon, ay hindi lamang naunawaan ang recipe ng tableta, kundi pinino pa ang antidote hanggang sa perpektong anyo nito, noong ikawalong baitang. Dahil alam ni Vicious Pilking, isang grandmaster ng kanyang henerasyon, kung gaano kabisa ang tabletang ito, ininom niya ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang tableta ay umugong sa kanyang tiyan na parang isang dragon, naging isang asul na kapangyarihan ng dragon na sumisiyasat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Parang buhay, binunot nito ang bawat piraso ng lason, ngunit banayad pa rin sa kanyang mga meridian habang pinapalakas din ang kanyang yuan chi. Siya ay naantig at labis na naintriga sa perpektong tabletang ito para sa ikawalong baitang. Nakatayo sa gilid, nakita ni Ethan ang kanyang asul na liwanag at ang berde niyang buhok ay unti-unting nawawala. Nawala rin ang mga kulubot na nagbigay sa kanya ng sariwa at batang hangin.
Iminulat ni Vicious Pilking ang kanyang mga itim na mata, walang anumang bakas ng lason. Tumatawa, tumayo si Vicious Pilking. Ang kanyang kilos ay lalong naging marangal habang ang kanyang kapangyarihan ay sumusulong sa isang layer. Siya ay lumipat mula sa ika-5 hanggang ika-6 na layer ng Profound Heaven Stage. Sa itsura niya ngayon, dapat ay nasa 40 anyos na siya at hindi na yung matandang lalaki kanina. Habang sinusuri siya, natawa si Ethan, "Elder yan, tunay kang ang isinilang na muli. Kahit ang mga kakilala mo ay maaaring hindi ka makilala. Lahat ng ito ay dahil sa tableta ni Grandmaster Kindstone. Napuno ako ng lason matapos kong magsanay ng sining na iyon ng masyadong matagal. Si Grandmaster Kindstone talaga ang pinakamagaling sa imperyo." Ikinuyom ni Vicious Pilking ang kanyang mga kamay sa paghanga. Ngumiti si Ethan bilang tugon sa kanyang sinabi, "Nasa iisang panig na tayo ngayon. Kaya, hindi mo na kailangang tawagin akong Grandmaster. Isa kang elder ng Larsen clan habang ako ay isa lamang kay Tiwala. Mula ngayon, maaari mo na akong tawaging Manager Kindstone." Angkan ng Larsen. Kakaiba ang tono ng boses ni Vicious Pilking, "Nabalitaan kung galing kayo sa isang angkan na pangatlo ang klase, pero walang nagsabi tungkol sa isang angkan ng Larsen. Pero, kung iisipin ang kahangahangang talento ni Manager Kindstone, ang angkan ng Larsen ay tiyak na isang nakatagong dragon, handang itaas ang ulo at itaas ang tore sa lahat. Maaaring hindi ito kasing kilala ng 7 bahay, ngunit ang lakas nito ay kasing lakas ng isang haring walang korona." Mamaya na lang siguro. Nahihiyang tumawa si Ethan. Ang angkan ng Larsen ay mayroon lamang isang eksperto sa Profound Heaven na nakalusot 2 taon pa lamang ang nakalilipas. Sa pinakamaganda, maituturing itong pangalawang uri ng angkan. Ngunit sa pagsali ng matandang ito sa grupo, magiging isang mahusay at unang uri ng angkan sila. Ngunit ang gana ni Ethan ay malayo pa sa mapawi. Gusto niyang itaas ang angkan ng Larsen sa ibabaw ng 7 iba pang angkan sa loob ng 10 taon, upang maging pinakamahusay na angkan sa Titans. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang panahon. Masyado silang mahina. Ano kaya? Hindi ba natin pwedeng nakawin ang mga nawawala natin? Hindi ba't ginawa ko rin ito sa elder na ito ng malalim na langit? Nako, kung may una, siguradong may pangalawa. Sa kabuuan, walang sinuman ang makakapigil sa Demonic Emperor sa pagtupad ng kanyang tusong mga plano. Taglay ang kislap ng katusuhan na nakatago sa kanyang mga mata, seryosong nagsalita si Ethan, "Elder yan, ipinapangako ko sa iyo na ang Larsen clan ang pinakamagaling sa Titans, walang kapantay." Nagulat si Vicious Pilking ng hingal na hingal. Kahit ang Regent Estate ay walang lakas ng loob na ipahayag iyon. Ngunit ang simoy ng hangin kay Ethan ay nagpaisip sa kanya na hindi ito biro. Dahil dito, isa rin siyang naniniwala. Dahil sa isang henyo tulad ni Ethan, kahit anong angkan ay maaaring maging pinakamahusay. Labis siyang naantig sa kanyang isipan na ang pagsali sa isang makapangyarihang angkan ay magtataas sa kanya sa mas mataas na antas. Pero paano niya nalaman na ang mga salita ni Ethan ay para lamang sa hinaharap? Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin siya. "Lolo, hindi po. Manager Kindstone, kailan tayo babalik sa angkan?" Sabik na sabik si Vicious Pilking. Sabik na siyang makita ang nakatago at makapangyarihang angkan na ito. Kahit na medyo nakakadismaya ang makita ito. Pumasok si Ethan sa loob pero hindi niya ito pinahalata at sinenyasan siyang umalis. "Ano ba ang nagmamadali? Makakarating din tayo dyan kalaunan. May gagawin pa ako kaya sasama ka sa akin." Bahagyang nadismaya, tumango pa rin si Vicious Pilking. Para sa isang kakatwang tao, isang nakatagong hiyas, isang primera klaseng manggugulo, isang taong sumampal sa 7 bahay na parang mga bata, ang pananatili niya sa angkan ng Larsen ay magpakailanman magiging pinakamalaking kayamanan ng angkan. Ang laki ng kanyang kumpiyansa. Ibig sabihin, ang angkan ng Larsen ay tiyak na isang higanteng nilalang natatayo sa ibabaw ng 7 bahay. Ilang taon na ba silang naghihintay, lampas sa mga mata ng 7 bahay at ng pamilya ng imperyo? Dapat silang maging matatag para makasama nila si Manager Kindstone. Bilang isang bagong elder, kailangan kong pagsikapan ang aking sarili at huwag itong ipagpaliban.
Nagkaroon ng kahangahangang imahinasyon si Vicious Pilking tungkol sa higanteng ito. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang dakilang angkan ng Larsen ay hindi nakatago para itago ang kanilang lakas, ngunit sa sobrang kahinaan nito ay walang nagbigay pansin dito. Alam ni Ethan ang iniisip niya ngunit wala siyang ginawa para ibalik ang kanyang mga paa sa lupa. Masyado niyang inaalala ang puso ng matanda. Ang mga tao ay palaging naghahangad ng mas mataas na antas. Maaaring nakikinig sa kanya ang matandang lalaki dahil isang maliit na uod ang gumagawa ng mahika nito, ngunit kailangan pa rin ni Ethan na manatili siya sa isang ilusyon. Kung tutuusin, kailangan ni Ethan na panatilihing mataas ang kanyang motibasyon. Siya nga pala, Manager Kindstone, hindi ka ba natatakot na may mangyaring masama sa angkan pagkatapos ng kaguluhang ginawa mo sa Drifting Flower City? Bigla na lang itong naisip at di nagtagal ay umiling na siya sa sarili. Paano matatakot ang isang angkan sa kahit ano? Wala ring pakialam si Ethan, natatakot saan. Ipinagbabawal ang 7 bahay sa Rockland City. At ang iba pang mga angkan ay walang kwenta. Naiintindihan ko. Naglabas ng utos ang emperador para protektahan ang ating angkan ng Larsen, bulalas ni Vicious Pilking, na mukhang sabik na makita ito. Para kahit ang emperador ay mabantayan ito, ang angkang ito ay tiyak na isang paraiso. Dapat itong maging kasing lakas ng 7 bahay dahil inutusan ng emperador na lumayo ang 7 bahay sa lungsod na ito. Habang nag-iisip siya, lalo siyang nasasabik. Ang negosyong ito ng mga tuso ay maaaring ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Napasigaw siya, hahaha, makakapagpahinga na ako ng maluwag. Kahit na kumatok ang Regent Estate, magduruso lang sila. Gusto ko talagang makita ang kanilang hitsura ngayon. Natatarantang iniling ni Ethan ang kanyang ulo nang nakakunot ang noo, sinasabi mo bang maaari pa ring pumasok ang Regent Estate? Nangangahas itong lumabag sa utos ng emperador. Manager Kindstone, mukhang matagal nang nagtatago ang ating Larsen clan at hindi nila alam ang lahat. Tumawa ng malakas si Vicious Pilking, sa nakalipas na milenyo, ang pamilya ng Imperial ay nagbigay ng maraming utos sa 7 bahay, ngunit alam mo ba kung bakit hindi ito nagkaroon ng alitan sa kanila kahit na hindi sila sumunod? Nag-isip si Ethan at biglang nag-focus, sinusuri ba nila ang pagiging mapagparaya ng pamilya ng imperyo? Tumawa si Vicious Pilking, hahaha, si Manager Kindstone ay tunay ngang matalino ng higit pa sa kanyang edad. Tunay nga, ang 7 bahay ay sumusubok sa pamilya ng imperyo. At ang mga ganitong gawain ay lalo lamang tumaas sa nakalipas na siglo. Ano ang reaksyon ng pamilya ng imperial noon? Nag-aalala si Ethan. Mahina, palaging ang unang umaatres. Sumimangot si Vicious Pilking, ang kasalukuyang emperador ang siyang pinakamasamang nakita ng imperyong ito. Maaaring igalang siya ng mga kabahayan, ngunit walang natatakot sa kanya. At pinatay mo pa ang pangalawang batang amo ng Regent Estate sa Drifting Flowers edifice. Tiyak na gagamitin ng Regent Estate ang dahilan na ito para lumabag sa batas at makita ang epekto nito sa pamilya ng imperial. Tara na. Nabahala si Ethan at pinigilan niya si Vicious Pilking habang dumiretso ito sa Rockland City. Nagulat si Vicious Pilking, Manager Kindstone, saan tayo pupunta? Tahan na, gulo yan. Anong problema? Dahil sa kapangyarihang nakalaan sa angkan ng Larsen, kahit ang pamilya ng imperyo ay hindi nangangahas na pumasok sa kanilang nasasakupan, lalo na kung sila ay isang tagalabas. Ang Regent Estate ay tiyak na magdurusa ng labis. Anong kapangyarihan yan? Kung wala ako roon, wala nang matitira pang bangkay. Sumisigaw si Ethan at tumakbo palayo. Ngayon, pinagsisihan niya ang pagpapulala ng sitwasyon doon sa lungsod. Hindi niya alam ang maselang ugnayan sa pagitan ng pamilya ng imperyo at ng 7 bahay, na papasok sila sa isang malamig na digmaan. Maaaring maging mabait sila sa publiko, ngunit may mga alitan pa rin na lumilitaw sa kanilang pagitan. Kung magpapatuloy ito, maaaring ang Rockland City ang siyang magpapasabog sa palabas na ito ng husto. Kung hindi direktang aatakihin ng Regent Estate ang angkan ng Larsen, kundi ang pamilya ng Imperial, ang kanyang angkan ang isasakripisyo ng pamilya ng Imperial upang mabawasan ang alitan. Habang nag-iisip siya, mas bumibilis ang kanyang paglipad. Inisip ni Ethan na walang pag-aalinlangan ang kapangyarihan ng pamilya ng imperyo, ngunit sa totoo lang ay humina ito ng husto.
Maaaring walang kaalam-alam si Vicious Pilking pero nakasunod pa rin siya kay Ethan habang mabilis silang papunta sa Larsen clan. 175. Pagkalipas ng isang buwan, sa kabisera ng imperyo. Sa isang hardin na puno ng nakabibighaning kagandahan at mga ibong umaawit, ang emperador ay nakaupo sa tapat ng isang matandang lalaki na may edad 60 pataas sa ilalim ng isang pavilion. Sa mas malapitang pagtingin, madaling makilala siya bilang si G. Sima. Isang mesang bato ang nasa pagitan nila na may chessboard na puno ng itim at puting mga piraso. Si G. Sima ang tumutugtog ng mga itim na piraso. Hawak ng emperador ang isang puting piraso, hindi pa rin malinaw kung saan ito may lalagay. Nang sa wakas ay mailagay niya ito, malungkot siyang natawa, napakahusay ng husay ni Ginoong Sima. Talagang nagkukulang ako. Pero maaari mo ba akong bigyan ng kaunting kalayaan bilang isang emperador? Nanalo ka na ng 10 laban. Hahaha, napakahinhin po ng kamahalan. Tumawa ng mahina si G. Sima, kayang-kaya ko lang abutin ang lawak na ito, habang ang kamahalan ay naglalaro na iniisip ang buong bansa. Paano pa kaya maihahambing ang aking maliit na kasanayan? Maaaring natalo ang kamahalan ng 10 laban sa chess ngunit nalutas na niya ang mga problema ng lupain. Ako ang labis na nagkulang. Hahaha, hindi dapat magbiro si Ginoong Sima. Sa lupaing ito, hindi alam kung sino ang tunay na mananalo. Pero naayos na ng kamahalan ang lahat at hinihintay na lang niya ang huling piraso, tama ba? Humajejek ng makahulugan si Mr. Sima habang naglalagay ng itim na piraso sa pisara. Sandali na napakunot ang mukha ng emperador habang nagpalitan sila ng tingin. Pagkatapos ay humagalpak sila ng tawa. Amang Imperial. Isang dumadagandong na sigaw ang nagmula sa likuran, nakasabay nito ay niyanig ang lupa. Kinawayan ng emperador ang mga katulong para linisin ang tabla, Sus Mariosep, bumalik na naman ang batang yan. Hahaha, hindi kailangang mag-alala ang kamahalan. Nakahanda na ako. Kumaway si Ginoong Sima sa mga katulong na umalis, habang nakangiti sa tabla, nagdala ako ng itim na plancha sa pagkakataong ito para hindi maistorbo ng ikatlong prinsipe ang laban. Ngumiti ang emperador, maalalahanin si Ginoong Sima. Isang pamilyar na figure ang sumulpot sa kanilang paningin. Tumatalon at niyayanig ng lupa ang mataba sa bawat hakbang. Humarap ang emperador sa mabigat na si Charlie at nagluksa. Ano ang kinain ng batang ito para tumaba pa sa loob ng 3 buwang ito? Putok. Tumakbo si Charlie ng buong lakas patungo sa emperador basang-basa sa pawis, at puno ng takot. Habang pinapanood ang paglaki ng bola, ang 2 babaeng katulong ay nakaramdam ng takot, takot para sa kanilang buhay na baka madulas ang mga mataba at tuluyang sugurin sila. Charlie, dahan-dahan. Naiinip na itinuro siya ng emperador. Ngunit hindi pinansin ni Charlie ang babala habang pilit niyang iniintindi, ano ang sinabi mo, Amang Imperial? Nang sa wakas ay nahadyap ng kanyang mga mata kung sino ang panauhin ng emperador, naagaw ang kanyang atensyon sa kung ano ang nasa harap niya. Isang pilyong bato ang hamarang sa kanyang dinaraanan, at ang mataba ay nahuhulog na ngayon sa lupa na parang 1 toneladang ladrilyo. Nakaramdam siya ng kakaiba habang papalapit lang ng papalapit ang lupa, may inertia na tumatama sa kanya at ginagawa siyang isang tunay na buhay na bola ng laman na gumugulong sa masayang daan patungo sa emperador. Gulat na tumayo ang emperador at umatras. Masyadong nawala ng malay si G. Sima, ang ikatlong prinsipe ay isang lalaking may pambihirang talento. Sino pa ang maaaring magkaroon ng ganito kagandang hugis? Bam! Bam! Sa kanyang pagbuntong hininga, natagpuan ni Charlie ang kanyang sarili na bumaril sa harap niya, na nagkataon ding natamba ang mesa na bato. Ang itim na bakal na chessboard ay itinapon din sa lupa at ang laro ay nagkalat kung saan-saan. Nanginginig ang mukha ni G. Sima habang nakanganga sa bowl ang laman, nangangati na sanang isumpa siya. Matagal nang nakatutok ang bola sa laban, pero sino ang mag-aakalang hahatakin ang chess sa mahirap na sandaling iyon? At nangako pa siya na hindi mag-alaw ang laban ng chess. Hindi lang ito nahawakan, kundi tuluyang natanggal ang board. Ginoong Sima, ayos lang po ba kayo? Hinimas ni Charlie ang kanyang kawawang gulugad habang gumagapang gamit ang kanyang matataba at pandak na mga binti.
Kumurap ang mga mata ni Ginoong Sima at huminga ng malalim, ikatlong prinsipe, kakaunti at malayo sa pagitan ang nakapagpahiya sa akin. Dapat kang maging proud na isa ka sa kanila. Ha! Hindi makapagsalita si Charlie, kumurap-kurap ang kanyang mga mata na kasing laki ng butil ng butil. Biglang may sumigaw mula sa likuran niya, Conger, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na ang isang prinsipe ay dapat manatiling kalmado at matuwid? Bakit ka nabaliw ng ganito at nawalan ka ng lahat ng kagandahang asal? Taglay ang kakaibang liksi, lumuhad si Charlie at sumigaw, Amang Imperial, sa pagkakataong ito ay napakalaki, Titanic. Humph! Anong Titanic? Sasabihin mo bang nahuhulog ang langit? Kasabay ng galit na pagsinghot, inihagis ng emperador ang kanyang mangga sa mga katulong upang ayusin ang mesa at magdala ng tsaa. Bumalik siya sa kanyang upuan at malamig na sumigaw kay Charlie, sa nakalipas na siglo, ang Imperyong Titans ay nasa pagkakaisa, puno ng kapayapaan at kasaganaan. Ang pinakamalaking pangyayari ay 50 taon lamang ang nakalilipas, nang tumawid si Quan Rong sa mga hangganan. Ang pangalawa ay ang pagkamatay ni Ricky 2 buwan na ang nakalilipas. Ano pa ang mas malala kaysa sa dalawang ito? Bumulong si Charlie sa emperador, ama ng imperyo, napakabigat talaga ng bagay na ito. Mas malala pa ito kaysa sa sitwasyon 2 buwan na ang nakalipas. Magsasala na sana ng tsaa ang emperador nang biglang sumama ang kanyang tingin, sino naman ngayon? Ang ika-6 na elder ni Mary Woods, si Zithar. Nakaluhod si Charlie habang nag-uulat. Nang inag ang mukha, huminga ng malalim ang emperador at kinuha ang kanyang tasa, Zithar, masasabing isa siyang taong may kahalagahan, ngunit hindi kapantay ng mga katulad ni Ricky. Bueno, patay na siya ngayon. At sino ang pumatay sa kanya? Katie wala ng Larsen clan, Ethan. Ano? Siya na naman. Tumaas ang kilay ng emperador, ang batang ito ay puro gulo lang ang alam niya. Una ay Hell Valley at ngayon ay Mary Woods. Humph, hindi niya lang alam ang limitasyon niya at malamang ay mamamatay siya sa kanal kung saan. Sino ang nakakaalam kung saan niya napatay si Ricky, at ngayon ay iniisip niyang isa siyang malaking tao rito. Ngunit kamahalan, siya ang haligi ng angkan ng Larsen. Ano mang gawin niya ay babalik upang kagatin ang angkan ng Larsen. Habang ang iyong lihim na utos ng perlas. Alam ko. Kumaway ang emperador paalis habang nakangiti. Lumingon siya at nakita ang mga mata ni G. Sima na kumukurap-kurap na parang alam na niya ang plano niya, sa palagay ko ay mahilig si G. Sima sa talento at nais niyang tumulong, marahil. Hahaha, ang pagtulong sa kanya ay nangangahulugang pagtulong sa angkan ng Larsen na siya namang makakatulong sa kamahalan. Sige, kung gusto siyang tulungan ni G. Sima, sige lang. Naniniwala akong isa sa alang-alang ng Mary Woods ang presensya ni G. Sima at magtitimpi. Ngumiti ang emperador. Tumangala si Charlie sa dalawa sa kabiglang nagsalita, Ginoong Sima, kailangan kitang abalahin para pumunta sa Hell Valley. Bakit naman? Tanong ni G. Sima. Ang pagpatay lang sa iyo, Ricky, ay nagdulot ng matinding galit sa Hell Valley para kay Ethan. Walang saysay ang pagpunta roon. May palihim ng ngiti, sumagot si Charlie, dahil ninakawan din ng bata ang braso ng ika-5 nakatatanda ng Hell Valley. Ang Hell Valley ay parang baril na handang sumabog. Marahil ay sapat na ang galing ng mukha mo para matuno ito. Ano? Sabay na sumagot ang emperador at si G. Sima. Habang si G. Sima ay nawala ng malay. Sinasabi mo bang hinawakan ng bata ang kamay ng ika-5 elder ng Hell Valley? Paano nangyari iyon? Kumurap-kurap si Mr. Sima para maalis ang pagkabigla, ang ika-5 elder na iyon ay isang makapangyarihang body cultivator, tulad ng ika-3 elder ng Veiled Dragon Pavilion. Kilala siya bilang Diamondback Ape dahil sa pagdurog ng isang buong bundok. At ang ibig mong sabihin sa akin ay napinsala ng isang hindi kilalang bata ang braso ng kilalang ekspertong ito. Sino ang hindi kilala? Sa puntong ito, narinig ng buong Titans ang tungkol sa Demon Archon na ito, si Ethan. Nagdulot siya ng kaguluhan sa 100 Pill meeting, nakikipaglaban sa 1 laban sa 7, ngunit nakatayong walang talo. Habang ang 7 noble houses ay naging katatawanan, kung saan 3 ang patay at 1 ang lumpo. Pangungot siya ni Charlie.
Ito ay lalong nagdulot ng matinding dagok sa emperador at kay G. Sima. 3 ang namatay at 1 ang napilayan. Namatay si Zithar at ang ika-5 na nakatatanda ay napilayan. Kung gayon, sino ang 2 pa? Kinakabahan na ang emperador, sino? Hari ng mga mabisyo na Pildores, Sam. Maingat na nagsalita si Charlie. Napasinghap ang 2 sa gulat. Hindi naman malaking problema ang isang patay na si Zithar, pero mas kilala si Vicious Pilking kumpara kay Ricky, at mas malakas. Dahil patay na rin si Vicious Pilking, hindi titigil ang Pilking Hall hanggat hindi sila o si Ethan ay namamatay. Sus Mariosep tong batang to. Gusto ba niyang guluhin ang langit? Iniisip niya na dahil nasa ilalim tayo ng proteksyon ng angka ng Larsen, pwede siyang pumunta kahit saan at patayin ang kahit sino. Galit na galit ang emperador. Itinuwid ni Mr. Sima ang kanyang balbas at bumaantong hininga, siguro ang pag-aalsa ng bagyo ay isa ring talento, syempre. Sino ang mag-aakala na ang maliit na angka ng Larsen ay makakapag-aral ng ganito kabrutal na tao? Hahaha, nakakatawa talaga. Ginoong Sima, huwag po kayong basta-basta magustuhan ang ganyang klaseng talento sa harap ko. Dumaan ang batang ito sa pagtusok ng pugad ng putakti at ngayon ay sumasaksak na sa langit. Nakakamangha ang makipaglaro sa 3 bahay sa isang duyan. Malapit na siyang mamatay, ganyan siya kagaling. Napasinghap ang emperador sa galit, sana siya ang bumuhay sa angka ng Larsen, pero ngayon, dalangin ko na lang na sana ay hindi siya magdulot ng kalamidad at tuluyang sumira sa angka ng Larsen, at sa aking Secret Pearl Order. Tumawa ng mahina si Mr. Sima at sinubukang pakalmayan siya, kamahalan, sa pinakamasamang sitwasyon, kailangan ko na lang siyang pakialaman at itali para hindi na siya makagawa ng kahit anong kalokohan. Sa huli, hindi nang ahas ang 3 pamilya na hayagang labanan ang kapangyarihan ng imperyo, at hinabol ang angka ng Larsen. Siguro hindi sila, pero may isang bahay na meron. Bulong ni Charlie habang nakangiti. Ngayon ay naalala ng 2 na may isa pang patay na hindi pa matukoy ang lokasyon, sino siya? Amang imperial, mas mabuti kung maupo ka. Binigyang diin ni Charlie ang bawat salita, ang pangalawang batang Panginoon ng Regent Estate, si Quinley. Natulala si Ginoong Sima. Inatake ng panik ang emperador, humihinga ng palabas para sa wakas ay makabawi ng boses, ang puso ko. Sus Mariosep. Sinundot ng batang ito ang langit. 176. Isang katahimikan ang bumalot sa mga hardin ng imperyo, isang bagay na ngayon lamang nito nakita simula nang ito ay mabuo. Maging ang mga ibon ay nakaramdam ng kakilakilabot na sitwasyon, kaya't hindi sila sumilip. Maingat na tiningnan ni Charlie ang seryosong emperador na malalim ang iniisip. Kumunat ang noo ni G. Sima, kamahalan, sa sobrang laki ng bagay na ito, iniiwan ko na sa inyo ang desisyon. Marahil ang pagsuko sa angka ng Larsen ay. Nagsimulang maglakad ang emperador, nakakunot ang noo. Pagkalipas ng ilang panahon, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay napakakalma, habang itinatago rin ang isang malalim na bahid ng nagyayelong intensyong pumatay. Hindi, kailangan kong protektahan ang angka ng Larsen at ang bata. Tumakaway ang emperador at sumigaw, palagi akong nagparaya sa aking paghahari. Ngunit umabot na ito sa punto. Itutulak nila ako pababa sa bangin kung hahayaan kong mangyari ito. Narito ang aking utos. Ipaalam kay Marshal Dugo na kumilos ng mabilis. Walang dapat sayangin na sandali. Ang pangalawa sa 4 na haligi, ang Diyos ng digmaang si Dugo Zontian ay babalik. Nag-alangan magsalita si Charlie, ngunit ipinakita ni G. Sima ang kanyang pagkabalisa, kamahalan, hindi po ninyo kaya. Ipinagtatanggol ni Marshal Dugo ang mga hangganan. Hindi maglalakas loob ang Quanrong na tumapak kahit isang paalampas sa Thunder Pond kasama siya roon. Magugulo ang hangganan kung aalis siya. Eksaherado ka. Sa loob ng 30 taon, mapayapa ang hangganan. Pinutol ng emperador ang payo ni G. Sima. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata, ipapakita ko sa aking pinsan kung kanino pagmamayari ang lupaing ito. Nalampasan na niya ang aking huling linya. Nanginginig sa loob, alam ni G. Sima na nakapagdesisyon na ang emperador at bumaantong hininga.
Yumuko si Charlie at saka binawi ang utos. Tumangala ang emperador, kumikislap ang mga mata habang tumatawa ng malamig. Tahanan ng punong ministro sa kabisera ng imperyo. Nakaugoy si punong ministro Conrad sa kanyang tamba-tamba na upuan habang nakapikit. Bigla, isang itim na figure ang dumating at bumulong bago muling nawala. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagpakita si Conrad ng isang mapagkalkulang tingin habang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ang unggoy ay nakapagpasimula ng maraming ingay sa templo sa langit at nagpakaba sa kanya. Kahit ang pagbabalik ng matandang iyon. Hahaha, malapit na ang panahon para sa digmaan sa pagitan ng 7 bahay at sa kanya. Dahil ganito ang sitwasyon, hayaan mong dagdagan ko pa ang detalye. Tumingin si Conrad sa kanyang bakuran, mga matatandang yin at yang. Punong Ministro Hale, ano ang hinihiling mo sa amin? Isang itim at isang puting figure ang sumulpot sa harap niya. Ngumiti si Conrad, alam mo ba kung nasaan ang Thunderstorm Mountain? Ito ay isang lugar para sa isa sa mga sekta ng tagapag-alaga ng puno ng imperyo, ang Demon Scheming Sect. May malaking harang doon. Kinulong nito ang 4 na pinakadakilang kriminal na ngayon ay dumaranas ng mga tama ng 10,000 kidlat araw-araw sa nakalipas na 60 taon. Wika ng matanda na may itim na buhok. Tumanggaw si Conrad at ngumiti, magaling, pwede mo ba silang puntahan at ilabas? Ano? Nagtinginan ang dalawa, akala nila ay mali ang narinig nila. Punong Ministro Hale, bakit mo naman gugustuhin gawin yan? Ito ang usapin ng Demon Scheming Sect na hindi natin dapat pakialaman. Hindi lang ang 4 na mababangas na disipulo ang nasa landas ng demonic cultivation, kundi may hawak din silang mahahalagang posisyon sa loob ng sekta. Hindi sila maaaring gamitin. Ikinuyom ng matanda na may puting buhok ang kanyang mga kamay. Umiling si Conrad Hale at sinabing, 60 taon nang nakakulong ang 4 na matandang iyon doon. Wala nang pakialam ang Demon Scheming Sect. Hanggat tahimik lang tayo tungkol dito, walang makakaalam. Isa pa, hindi ko naman talaga pinlanong kunin ang 4. Ngayon, kaya nyo ba o hindi? Siyempre naman. Tumanggo ang dalawang matanda. Maaaring hindi sila nagmula sa isang kilalang sekta, ngunit ang kanilang mga kasanayan ay lubos na hamasa sa paglipas ng mga siglo. Hindi sila mapipigilan ng kahit isang harang lamang. Tumanggo si Conrad at tumawa, sige, umalis ka na. Ang hindi mapakali na Titans ay malapit nang umabot sa puntong kumukulo, hahaha. Samantala, ang Pavilion Lord ng Veiled Dragon Pavilion na si Rufus, kasama ang mga Elder, ay nakikinig sa ulat ni Jackson ramdam na ramdam ang pagkabigla. Nang matapos si Jackson, lahat ay nanlaki ang mga mata. Ang ibig mong sabihin ay nawala ng braso ang 5 Elder ng Hell Valley. Sigaw ng 3 Elder. Nauunawaan ang nararamdaman ni Jackson, ngumiti ito ng mapait habang nagpapayo, dapat mag-relax ang 3 kapatid. Nauna nang uminom ng bursting pill ang bata. Kung ininom mo sana. Pero sabi mo rin kinain din iyon ng 5 Elder. Lumubog sa pagkadismaya ang mukha ng 3 Elder. Nagmadaling sinabi ni Jackson, oo, tama ka, pero 5 ang kinain ng batang iyon. Kung 5 ang kinuha mo, wala na akong kwenta. Pinutol siya ng 3 Elder sa kabamaantong hininga. Inalog niya ang kanyang isipan at nagpatuloy, bukod pa rito, nasa bone tempering stage pa lang siya. Hi! Lagi namang nalalagpasan ng mga bata ang matanda. Siguro sumusobra na ako sa pagiging matanda. Pinanood ni Jackson ang paglubog niya sa depresyon ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin para gumaan ang pakiramdam niya. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa maliit na halimaw na iyon. Sumigaw ang isang Elder na may puting buhok, pangatlong Elder, bakit mo pa rin hinahawakan ang isang maliit na karangalan? Hindi mo ba narinig kung ano ang nakataya dito? Napatay si Queen Lee ng Regent Estate. Totoo, ang Imperial Tyrant Body Art ng Regent Estate ay isang mystical na sining sa katawan. Ngunit, winasak ng batang iyon ang ibabang bahagi ng katawan ni Queen Lee. Gaano ba kalakas ang katawan niya para magawa ito? Alam kong kahit ako ay nagkukulang. Mas lalong nalungkot ang 3 Elder. Hinawakan ng mga matatandang nagsalita ang kanyang noo, wala ng pag-asa ang kapatid. Pagkatapos ay humarap siya kay Rufus, Pavilion Lord, ang bagay na ito ay tungkol sa Regent Estate at mas mabuting huwag na tayong makialam. Kung hilahin tayo ng Regent Estate dito dahil sa bata,
Pero hindi mo ba narinig si Jackson? Tina-target ng Regent Estate ang lahat ng ibang bahay. Kahit na hindi nangyari ang kaso kay Ethan, maya-maya ay kakatok sila sa pinto natin. Kung puputulan natin ang ugnayan kay Ethan, iiwasan lang natin ang katotohanan. Baka masundan natin ang mga yapot ng Drifting Flowers edifice. Putol ng isa pang elder. Base sa sinasabi mo, gusto mo bang makipagtulungan tayo kay Ethan para ipagtanggol ang Regent Estate? Nagbibigay ito sa kanila ng dahilan para lipulin tayo sa mundo. Mangyayari yan kahit walang dahilan. Hindi ba natin nakikita kung gaano kalaki ang ambisyon ng Regent Estate? Iiwan tayo nito sa parehong paraan tulad ng nangyari sa Drifting Flowers edifice. Mas gugustuhin ko pang lumaban ngayon kaysa makitang mangyari iyon. Tama na. Sumigaw si Rufus para pigilan ang ingay, at binasag ang argumento. Ako ang pumayag na maging kakampi ni Ethan, at hindi ito magbabago kahit ngayon. Namulat ang aking mga mata dahil sa ipinakitang galing ng bata, at napagtanto kong malaking tulong siya sa atin. Uulitin ko ito, habang nabubuhay si Ethan, ang ating alyansa sa angkan ng Larsen ay may bisa pa rin. Pero Panginoon ng Pavilion, Regent Estate. Tama na, desisyon ko na ito. Kumislap ang mga mata ni Rufus, ang alyansa namin kay Ethan ay palaging sinusundan ng walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam ang Regent Estate na nangyayari ito. Wala silang anumang magagamit laban sa amin. Kaya pala. Sumigaw ang ibang mga elder, napakagaling ng Pavilion Lord. Humph, ang galing naman. Tactics ang tawag dyan. Napatawa si Rufus ng mapait. Maaaring kinamumuhian niya ang ganitong klaseng tao, pero para sa kapakanan ng kanyang tahanan, ito ang pinakamagandang pagpipilian. Panginoon ng Pavilion, nagpadala ng sulat ang Regent Estate. Sumigaw ang isang disipulo mula sa labas ng pinto. Tumingin si Rufus sa mga matatanda at saka pinapasok ang lalaki. Mabilis na dumating ang Regent Estate. Yumuko ang disipulo sa harap ni Rufus at iniabot ang sulat na may nakasulat na gintong mga salita mula sa Regent Estate. Nagulat si Rufus pagkabukas niya nito. Dinampot ng ikatlong elder ang sulat at nanlaki ang kanyang mga mata, magkakaroon ng asembleya ang Regent Estate pagkalipas ng kalahating buwan. Magkakaroon ng pagpupulong ang 7 bahay at magpaplanong alisin ang salot ng demonyo. Ang ibig mong sabihin. Tumanggaw si Rufus, gumagawa ng mabangis na hakbang ang Regent Estate sa pagkakataong ito. Ang huling beses na ginawa nila ito ay 300 taon pa lamang ang nakalilipas. Oo, pero ang maliit na halimaw na iyon 300 taon na ang nakalilipas ay nagpabaliw sa 7 bahay. Samantalang sa pagkakataong ito, ginagawa ng Regent Estate ang hakbang na ito para lamang sa sarili nitong kapakinabangan nang hindi man lang hinihingi ang opinyon ng 6 na bahay. Para bang umaarte ito na parang ito ang pinuno ng 7 bahay. Sumigaw ang ikatlong elder, hindi na muling matatalo ang Veiled Dragon Pavilion sa susunod na esoteric debate. Tumanggaw naman ang iba. Sabay-sabay na nakatanggap ng imbitasyon ang 5 iba pang bahay mula sa Regent Estate. Bigla na lang, ang 6 na bahay ay papunta na ngayon upang makipagpulong sa Regent Estate tungkol sa planong alisin sa mundo ang Demon Archon Ethan. Achoo! Mabilis na tumatakbo si Ethan patungo sa angkan ng Larsen nang bigla siyang nakaramdam ng kilabot at ng inag. Hinimas niya ang kanyang ilong, Sus Mariosep, sino ang nagmumura sa akin ngayon? Bakit parang nilalamig ang likod ko? Hahaha, nagpasiklab ng uno si Manager Kindstone sa Drifting Flower City na ikinamatay ng libo-libo. Siguradong nakatuon sa iyo ang kanilang pagdadalamati. Si Vicious Pilking ay tumatawa sa kanyang tabi, nagsasaya. Tinaasan ni Ethan ang kilay at nanukso, Elder Yan, mas matindi ang kalungkutan ng Drifting Flowers edifice para sa iyo. Hindi mo ba nararamdaman ang lamig mula sa 10,000 babaeng disipulo na naglalagay ng lahat ng kanilang kalungkutan at sakit sa iyo? Nahihiyang tumawa si Vicious Pilking, sanay na ako. Ngumisi si Ethan. Hindi mabubuting tao ang isa sa kanila kaya walang epekto ang pang-aasar na ito sa kanilang dalawa. Teka. Biglang tumigil si Ethan at nagtanong ang Vicious Pilking, anong problema? Natatawang sabi ni Ethan, ang bilis nilang kumilos. May nakahanda ng pagtambang para sa atin mga kalahating milya lang ang layo rito.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.